804. Mr. Silent Channel. Kabanata 841 hanggang 850. Napatulala si Tang Wulan sa maliit na taong grasa sa larawan. Hindi niya inaasahan na isa pa pala siyang idealista. Malamig nang umuso si False Yexinglan, hindi man lang natin masabi kung kaya nating umalis ng buhay, ano ang gusto mong gawin? Hindi ba't mabuti yun para sa iyo? Mabangis na itinaas ni Shu Lizhi ang kanyang ulo, biglang nanlaki ang kanyang mga mata, hindi ikaw si Sister Xinglan, si Sister Xinglan ay nag-aalaga sa akin mula pa noong bata ako, at hindi kailanman nagsabi ng mga bagay na nakakasakit sa aking pagpapahalaga sa sarili. Hindi ka kanya. Habang nagsasalita, tumalbog na siya, pero hindi siya agad kumilos, nakatingin sa Peking Yexinglan, na nakahubad sa harapan niya, na natiling tulala, at sinabing, kung hindi nagsusuot ng damit si Sister Xinglan, ganito. Tapos napalunok siya. Isa lang itong sampal sa nakaraan. Sinulyapan ni Tang Wulan ang matandang demon na nakatayo sa tabi niya, ang kanyang ekspresyon ay medyo pangit sa oras na ito. Walang kamalay-malay na tumingin si Tang Wulan sa kabilang panig, tinitingnan ang eksena kung nasaan si Yexinglan. Tiyak na, tulad ng naisip niya, ang lakas ng loob ni Yexinglan ay talagang napakalakas, at kilala rin niya si Shu Lizhi. Isang espada ang tumusok sa dibdib ng Peking Shu Lizhi, at malamig na sinabi ni Yexinglan, napakatapang ni Lizhi, paano siya maglakas loob na gawin ito sa akin? Higit pa rito, ang kanyang puso ay dalisay, at walang dahilan kung bakit hindi siya maaaring umalis ng buhay at umalis muna. Ang ideya ng pagkakaroon ng relasyon sa akin. Mayroong 5, at mayroon ng 5 tao sa labas ng kanilang kontrol. Ang Old Demon of the Seer ay nakabaliktad na ngayon ang kanyang mga kilay na willow, ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, ang kanyang pagpapahayag ng sama ng loob. Walang kamalay-malay na tiningnan ni Tang Wulan ang eksena kung nasaan si Xu Xiaoyan. Tila hindi napigilan ni Xu Xiaoyan ang sarili sa oras na ito, at nakahiga sa mga bisig ng huwad na Le Zhengguo. Malambing na sinabi ni Fake Le Zhengguo, Xiaoyan, mahal kita. Bagamat hindi ko alam kung kaya kitang ilabas dito ng buhay, gusto ko talagang ibigay sa iyo ang lahat ng mayroon ako. Hindi ako playboy, gusto mong maging ako ba ang unang babae? Nang inag ng mahina ang katawan ni Xu Xiaoyan, payag ako, ngunit medyo natatakot ako, hindi pa ako handa. Zhengguo, maaari mo ba akong bigyan ng oras? False Le Zhengguo whispered, ano pa ba ang kailangan mong pag-isipan? Handa akong isakripisyo ang lahat para sa iyo at gamitin ang talento ko para sa iyo. Hindi pa ba sapat na patunayan ang pagmamahal ko sa iyo? Kahit mamatay ako para sa iyo, handa din ako. Xiaoyan, mahal kita. Habang nagsasalita, ibinaba ng Peking Le Zhengguo ang kanyang ulo at hinalikan ang mga labi ni Xu Xiaoyan. Biglang nanlamig ang mga mata ni Xu Xiaoyan, at kumikislap ang mga bituin sa kanyang katawan, at hindi makagalaw si Jia Le Zhengguo. Hindi ka talaga Zhengguo, hinding-hindi magpapakita ng kabaitan at pagbabanta si Zhengguo. Sino ka? Galit na sabi ni Xu Xiaoyan. Nang magsasalita na ang Peking Le Zhengguo, sinampal siya ni Xu Xiaoyan. Pagkatapos ang kanyang katawan ay nawala sa isang bula. Kakaibang tumingin si Tang Wulan sa matandang demon sa tabi niya, nabigo ka dahil hindi mo pa rin kami gaanong kilala. Halatang medyo maigsi ang paghinga ng matandang Demon of the Seer, hindi naman sa hindi kita kilala, ngunit ang puso ko ay nababagabag. Sa impluensya ng kakaunting taong nasa harapan mo, medyo irritable ang huli. Dam talaga. How can I let you influence you? Tamay mod. Buti na lang, may isa pang tagumpay. Nang sabihin niya ang huling pangungusap, bigla siyang ngumiti. Ang kanyang ngiti ay maganda, ngunit ang puso ni Tang Wulan ay malamig. Sa huling larawan, itinapon na ni Le Zhengguo ang Peking Xu Xiaoyan. Nagsimulang maging malabo ang larawan, hindi malinaw na nakikita ni Tang Wulan ang proseso, ngunit malabo niyang marinig ang tunog. Jiang Wu. Sa 7 tao, 6 sa kanila ang hindi nahulog sa pagnanasa. Ito ay walang alinlangan na isang napakagandang resulta. Gayunpaman, hanggat nahulog ang isang tao, masama pa rin ang pakiramdam ni Tang Wulan. Ang matandang Demon of the Seer ay tumingin kay Tang Wulan ng may pagmamalaki, gusto mo? Sumikip ang puso ni Tang Wulan at galit na nagsabi, ano ang gagawin mo? Ngumiti ang matandang Demon of the Seer, malalaman mo kapag naghintay ka at nakita mo. Sa mahabang panahon, si Le Zhengguo ay gumawa ng komportableng boses na may kasiyahan, Xiaoyan, mahal kita. Huwag kang mag-alala, mananagot ako sa iyo. Nasaan ka man, nandyan ako. Handa ka ba talagang maging responsable sa akin? Naging malinaw muli ang larawan, at pareho na sina Le Zhengguo at Xu Xiaoyan ay nakasuot na ng kanilang mga damit. Nang sabihin ni Xu Xiaoyan ang mga salitang ito, nagsimulang magbago ang kanyang boses, mula sa orihinal na kaaya-aya hanggang sa pandinig tungo sa magaspang at paus, hindi kasiya siya bilang isang uwak. Tweet. Natigilan si Le Zhengguo nang makitang si Xu Xiaoyan sa kanyang harapan ay nagsimulang maging ilusyon, at unti-unting naging isang naghihingalong matandang babae. Isang kakaibang ngiti ang ginawa ng matandang babae, ang ganda talaga ng katawan ng binata.
Pinipindilam ng pulang alikabok ang puso, walang hangganan ang pagnanasa. Hello, ako ang matandang demonyo ng pagnanasa. Mahal mo pa ba ako? Tinitigan ni Lezengyo ang matandang babae sa kanyang harapan na may natigil ang ekspresyon. Kulay asul at pula ang kanyang mukha. Bigla siyang bumubula ng isang subo ng dugo na may kasamang, wow, at napaatras. Pop! Pinitik ng matandang Demon of the Seer sa tabi ni Tang Wulan ang kanyang mga daliri, tama, ito ang gusto kong epekto. Galit na sinabi ni Tang Wulan, ikaw. Lumingon ang matandang demonyo ng pagnanasa at nakangiting tumingin sa kanya, ang pagnanasa ay walang hangganan. Ang pagnanasa ay hindi masamang bagay. Laging marunong magpigil ng iyong mga pagnanasa, at manatiling gising kapag ang iyong mga pagnanasa ay inilabas. Ang mga tao ay hindi man lang makontrol ang kanilang sarili. Ang kasalanan ay wala. Maswerte ka, kung hindi, ikaw ay katulad niya. Pagkatapos magsalita, kumislap ang kulay rosas na liwanag at anino, at ang matandang Demon of the Seer sa harap ni Tang Wulan at ang anim na ilaw at anino ay nawala lahat ng walang bakas. Pagnanais ng matandang demonyo, ito ang ikalimang matandang demonyo. Jiang Wu. Sa pag-iisip ng nangyari kay Lezengyo, hindi napigilan ni Tang Wulan ang panginginig. Hindi alam ni Lezengyo na ang relasyon sa kanya ay isang ilusyon lamang, ngunit isang matandang demonyo ng pagnanasa na ituturing siya bilang isang matandang babae. Para sa kanya, masyadong malaki ang suntok na ito. Kung babaguhin mo ang iyong sarili, natatakot ako na hindi ito magiging mas mahusay kaysa sa kanya. Masasabi mo bang hindi matatag ang kalooban ni Lezengyo? Pakiramdam ni Tang Wulan ay hindi niya kaya. Dahil hindi niya na-control ang sarili niya. Masasabi lamang na walang prinsipyong nagmamahal si Lezengyo. Naiwasan ni na Ye Xinglan, Xu Lizi, Yuanan Yahui, Xi at iba pa ang problemang ito higit sa lahat dahil ang relasyon sa pagitan ng dalawang pares ay medyo espesyal. At maswerte si Xu Xiaoyan, dahil lang sa masama ang mood ni Desir Old Demon sa oras na iyon at hindi niya kontrolado ang pag-uusap sa pagitan ng Peking Lezengyo at niya, na naging dahilan upang makuha niya ang kapintasan. Kawawa naman ang Coke Zengyo, hindi naman maliit ang suntok. Hindi ko alam kung paano niya ito haharapin mamaya. Anyway, binago niya mismo si Tang Wulan, naisip niya na baka mahirap itong harapin. Pinipino ni Hong Chen ang puso, talagang pinipino ni Hong Chen ang puso. Zengyo, dapat mong dalhin ito. Walang alinlangan, ang matandang Demon of the Seer ay hindi maaaring hayaan siyang makita si Lezengyo, at natural na hindi niya masabi kay Lezengyo ang totoo. Pinagnanasaan lang niya si Xu Xiaoyan at wala talagang ginawa. Ngunit sa mga tuntunin ng pandama, lahat ng bagay ngayon ay masyadong totoo. Malinaw pa ring naalala ni Tang Wulan na masakit ito nang kinurot niya ang kanyang hita. Ang liwanag at anino ay nagbabago, at lahat ng bagay sa paligid nito ay nagiging pangit. Bumalik si Tang Wulan sa lugar kung saan siya pumasok sa lambak. Tumingin ka sa paligid, walang ibang tao, tanging siya lang ang nandito. Siyempre hindi inisip ni Tang Wulan na hahayaan siya ng mga matandang demonyong ito na umalis ng ganito, ngunit ano ang susunod? Sa sandaling ito, ang tunog ng dong 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 ay tumunog, na parang may isang higanteng hayop na naglalakad sa kanyang direksyon. Bata, nakapasa ka. Ang malalim na boses ay nananatili sa mga tainga ni Tang Wulan. Pagkatapos, sa kakahuyan, isang malaking matandang lalaki ang lumabas. Totoo na kailangan siyang ilarawan na napakalaki. Mahigit 3 metro ang taas ng matanda at sobrang taba ng katawan. Bagamat kulubat na ang kanyang balat dahil sa kanyang katandaan, mukhang mas bata pa rin ang kanyang hitsura kumpara sa mga naunang demonyo. Siyempre, wala sa kanila ang bersyon ng matandang demonyo ng dalaga. Na clear. Kinaikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, ayon sa pagkalkula ng oras, dapat ay 6 na buwan lang ako dito. Bago pumunta rito, sinabi sa akin ng akademya na dapat itong 2 taong pagsasanay sa militar. Papasa na ako ngayon. Kung gusto mong magsinungaling sa akin, natatakot akong masyado kang mag-isip. Lumapit sa kanya ang mataba na matandang lalaki, bakit ako magsisinungaling sa iyo? 2 taon. Para sa mga ordinaryong tao iyon. Sa tingin mo ba ay posibleng tumawid ng dagat para makabalik ng eroplano, ang bagay na ito ay katulad ninyong 3 matatapos ba ito sa loob ng 1 buwan? Sa katunayan, wala sa iyong mga kaibigan ang makakakumpleto nito. Ikaw lang ang kasalukuyang makakakumpleto nito. Kung hindi mo makumplito ang pagtatasa na iyon, hindi ka makakapasa. Sa katunayan, naniniwala ako na mayroon kang ilang mga hula. Paano ka talaga hahayaan ng Shrek Academy na mamatay? Ang lahat ng ito ay inayos ng Academy. Sa katunayan, alam mo ba ang aming pinagmulan? Nakangiting sabi ng matabang matandang lalaki. Pinanggalingan. Kinaikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, ngunit hindi pa rin naniwala sa kanya. Humalaklak ang mataba na matandang lalaki, hindi mahalaga kung hindi ako maniwala. Kapag natapos na akong magsalita, malamang na maniniwala ka. Hayaan mong sabihin ko muna sa iyo ang mga dahilan ng pagbuo ng Devil Island. Habang nagsasalita, lumapit siya kay Tang Wulan at umupo, ngunit kahit nakaupo siya, mas matangkad siya kay Tang Wulan. Kaway ng kanang kamay, may lumabas na table sa harapan niya, tapos hindi niya alam kung saan niya kinuha.
Napuno ang mesa ng iba't ibang pagkain. Napaatras si Tang Wulan ng 2 hakbang, at ang malakas na bango ay nagpakilos sa kanya ng kanyang hintuturo. Ngunit sa pagsubok na lumunin ng matandang demonyo, tiyak na hindi siya kikilos ng padalos-dalos. Ikanaway ng mataba na matandang lalaki ang kanyang kamay, "Desir, lumabas ka." Ang figure ay kumislap, at ang batang bersyon ng matandang demonyo ng pagnanasa ay lumitaw sa manipis na hangin, lumapit sa mesa at umupo. Sinabi ng napakataba na matandang lalaki, pagkatapos kong sabihin sa kanya, sisimulan mo nang ituro sa kanya ang kaalamang iyon. Tumango ang matandang Demon of the Seer, "Okay." Sa kanyang talento, 1 buwan na dapat ang halos matapos. Hindi na relax ni Tang Wulan ang kanyang pagbabantay, kahit na ang lahat ng nasa harap niya ay tila mas totoo. Bahagyang ngumiti ang napakataba na matandang lalaki, "Okay, let's start from the beginning. These Devil Islands appeared suddenly more than 1,000 years ago. Its appearance is inevitably and accidental. To be precise, even now, we are din hindi malinaw ang nangyari. Siyempre hindi kami ang totoong demonyo. To be precise, tao rin kami. Ang pagbuo ng Devil's Island ay lumitaw pagkatapos ng hindi mabilang na mga fragment na nahulog mula sa langit at nahulog sa karagatan. Sa Devil's Islands na ito, 2 diametrically opposed energies ang lumitaw. Naniniwala ako na naramdaman mo na ito. Ang isa ay walang kapantay. Mayamang sigla, ngunit ang isa pa, ito ay ang destruction energy na tila kayang sirain ang lahat. Ibig sabihin, nakita mo na ang mga pagkasira. Ang destroyed old demon ay hindi nagsisinungaling. Dito, mayroong isang destruction fragment sa bawat isla, ngunit ang laki nito ay iba-iba, ngunit sa tabi ng bawat destruction fragment, may tiyak na isang malakas na enerhiya sa buhay. Ito ay dahil sa kanilang dalawa. Ang balanse sa pagitan nila ay pumihil sa mga mapanirang enerhiya na ito mula sa pagtulo, na nagdadala ng mapangwasak na mga sakuna sa Daoluo. Batay sa aming maraming taon ng paggalugad at paghuhusga, nakagawa kami ng ilang mga pagtuklas. Ayon sa aming pagtatansya, ang mayamang buhay at enerhiya ng pagkawasak na ito ay hindi nagmumula sa mismong kontinente. Hindi man ito nanggaling sa ating planeta. Nang marinig ito, sa wakas ay hindi napigilan ni Tang Wulan na magsalita, hindi ba mula sa ating planeta? Galing pa rin ba ito sa labas ng mundo? Sa pag-unlad ng agham, natuklasan na ng mga tao na sila ay kasalukuyang naninirahan hindi mahalaga ang Daoluo Continent, Xingluo Continent at Heavendao Continent, lahat ito ay nasa isang malaking planeta. Ang planeta ay pinangalan ng Daoluo Star, at sa pamamagitan ng pagmamasid sa labas ng mundo, makikita na mayroong hindi mabilang na mga bituin sa malawak na universo. Mayroong higit pang mga bagay na hindi masyadong matukoy ng kasalukuyang antas ng teknolohiya. Ngunit ang Daoluo Continent, ang pinaka-technologically advanced sa 3 kontinente, ay umuunlad na sa direksyon ng paggalugad sa kalawakan. Ang napakataba na matandang lalaki ay nagsabi, "Oo, ito ay dapat nanggaling sa labas ng mundo." Bukod dito, ayon sa ating paghuhusga, sila ay malamang na kamag-anak natin. Dapat mong malaman na sa loob ng maraming taon, walang sinuman sa mundo ng mga tao ang naging Diyos muli. Tulad ni Tang San, ang ninuno ng Tang Sect, at ang nagtatag ng Spirit Pagoda, si Lingbing Daoluo Wu Yuhao. Sinabi ni Tang Wulan, talaga bang may Diyos na paninirang puri? Ang napakataba na matandang lalaki ay walang pag-aalinlangan, talaga. Ang mga ninuno ni Tang San ay naging mga Diyos. May mga detalyadong talaan sa maraming mga libro sa mainland. Noong panahong iyon, hindi lang siya ang naging mga Diyos. Ang Shrek 7 Devils na pinamunuan niya ang iba pang 6 na tao ay naging mga Diyos, nagmana ng iba't ibang mga Diyos, at umakyat sa mga Diyos ng sunod-sunod na impormasyon tungkol sa mga ninuno ni Tang maging ang mga ninuno ni Tang. Sa pagkakaalam natin, ang God Realm ay mayroon ding mga panuntunan. Ang tinatawag na God Realm ay talagang ang mundo kung saan ang mga malalakas na tao ay naninirahan sa ibang antas ng buhay. Ang mundong iyon ay kumokontrol sa isang mababang antas ng mundo tulad ng sa atin. Sa God Realm, mayroon ding mga klase. Ang mga nangungunang Diyos ay tinatawag na God Kings. Ang God Realm ay pinamamahalaan ng isang God Realm Committee na binubuo ng 5 maliliit na hari ng mundo. Dahil sa mga limitasyon, hindi sila masyadong makagambala sa aming mga mababang antas ng eroplano. Ito ang unang pagkakataon na narinig ito ni Tang Wulan. Bagamat puyat pa rin siya sa kanyang puso, hindi niya sinasadyang naakit ang lahat ng sinabi ng mataba na matanda. Nagpatuloy ang napakataba na matandang lalaki, pagkatapos na maging Diyos ang ninuno ni Tang San, pinaburan siya ng isa sa 5 dakilang hari ng Diyos, at kalaunan ay naging tagapagmana ng Diyos na hari. Bilang karagdagan sa Diyos ng dagat, minana niya ang posisyon ng Diyos ng Shira, at naging isa sa 5 dakilang hari. Ang iba pang 4 sa 5 dakilang hari, ang Diyos ng buhay, ang Diyos ng kasamaan, ang Diyos ng buhay ay dapat na ang Diyos ng kasamaan. Pagkawasak. Silang 5 ang namamahala sa God Realm, at natural na sila ang namamahala sa mga alituntunin ng ating Daoluo Star. Gayunpaman, mula noong umakyat ang Lingbing Daoluo libu-libong taon na ang nakalilipas, wala na tayong malakas na tao na maaaring makadama ng pagkakaroon ng God Realm.
Sa katunayan, sa paglitaw ng battle armor, ang kabuuang lakas ng mga tao ay mas malakas kaysa sa dati. Sa pagdaragdag nito ng armor, ang lakas ng dulo ay mas malakas kaysa dati. Ganap na posible na magmana ng posisyon ng mga Diyos at tumaas sa mga Diyos ngunit ang kaharian ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang induction. Hindi mo na kailangang tanungin ang puntong ito. Ipinasa ito ng mga matataas na pinuno ng Shrek Academy, Tang Sect, at Spirit Spreading Tower. Kapag ang mga nangungunang powerhouse ng tatlong organisasyong ito ay umabot sa isang tiyak na antas, susubukan nilang maramdaman ang pagkakaroon ng mga Diyos, ngunit wala nang makakadama ng mundong iyon. Wala na akong maisip na ibang sagot maliban sa isang bagay na mali sa God Realm mismo. Huminga ng malalim si Tang Wulan, so, wala na ang God Realm. Umiling ang napakataba na matandang lalaki, walang nakakaalam ng partikular na sitwasyon, at walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa God Realm. Gayunpaman, naniniwala kami na may mali sa God Realm. Sinabi ni Tang Wulan, kung gayon, ano ang kinalaman nito sa Devil Island? Sinabi ng napakataba na matandang lalaki, dapat narinig mo ang sinabi ko ngayon lang. Kabilang sa 5 Diyos ng God Realm, 2 ang Diyos ng buhay at ang Diyos ng pagkasira. Kaya, dapat ka bang magkaroon ng ilang mga asosasyon? Nagulat si Tang Wulan, ibig mong sabihin, ang pagkakaroon ng Devil Island ay may kaugnayan sa 2 dakilang hari. Ang napakataba na matandang lalaki ay ngumiti, at ang matandang lalaki ng pagnanasa sa tabi niya ay nagsabi, ito ang paghatol. Mga 2,000 taon na ang nakalilipas, ang enerhiya ng buhay at pagkawasak ay biglang nahulog mula sa langit. Ang enerhiya ng pagkawasak ay ang mga fragment na bumubuo sa Devil Islands, at ang enerhiya ng buhay ay palaging sinasamahan nito. Umiiral sa pamamagitan ng pagsira ng enerhiya, na pinipigilan ito. Ang kabaligtaran ng pagkawasak ay ang paglikha, at ang pinakalayunin ng paglikha ay ang lumikha ng buhay. Ang dalawa ay magkasalungat, ngunit sila ay nagpupuno sa isa't isa. Pagkatapos ng paglitaw ng dalawang enerhiyang ito, nagkaroon sila ng malaking epekto sa lugar ng dagat na ito. Ang napakalakas na kaluluwa ng dagat biglang, ang hayop ay umunlad ng husto, kaya't ito ay nagdudulot ng malaking banta sa Northland at rehiyon mula noon. Noon lang kami pumunta dito para mag-imbestiga. Bahagyang ngumiti ang napakataba na matandang lalaki, syempre tinatakot ka ng bangungot na lalaki. Sa katunayan, paano kami makakagawa ng anumang pinsala sa iyo? Bagamat kami ay talagang malungkot dito, sa huling pagsusuri, kami ay may parehong pinagmulan. Parehong source. Gumagalaw ang puso ni Tang Wulan. Sinabi ng napakataba na matandang lalaki, dahil tayo ang 7 Shrek na halimaw ng henerasyong iyon. Tayo ay may tungkuling galugarin ng misteryo ng buhay at pagkawasak. Kaya't pumunta tayo rito. Dito, nagkaroon tayo ng isang kaunos-lunos na pakikipagsapalaran. Nang marinig niyang binibigkas niya ang 5 salitang Shrek 7 Monsters, nabigla lang si Tang Wulan. Ang lahat ng dati nang hindi maipaliwanag na mga sitwasyon ay masasabi ng malinaw. Bukod dito, sa sandaling ito, may naramdaman sa kanyang puso na hindi nagsisinungaling ang matandang lalaki, at lahat ng sinabi niya ay totoo. Sa puntong ito, natahimik ang mataba na matandang lalaki at ang matandang demonyo ng pagnanasa. Malinaw, ang pag-alala sa mga nangyari noon ay isang napakasakit na karanasan para sa kanila. Bumantong hininga ang Old Demon Desir, noong una kaming nakarating sa Devil Island, nagulat kaming lahat. Ang dagat dito ay sumailalim sa mga pagbabago sa lupa. Sa tulong ng Federation, natapos namin ang landing sa pamamagitan ng ilang mga teknolohikal na paraan. At sa oras na iyon, marami ng mga sea spirit beast sa kalapit na dagat, at sila ay napakalakas. Ang Federation ay naglabas ng isang utos 4,000 taon na ang nakalilipas upang protektahan ang mga kaluluwang hayop at subukang huwag manghuli sa kanila sa kalooban. Ang mga kaluluwang hayop sa dagat ngayon ay ang tanging sistema ng kaluluwa ng hayop na may integridad sa kontinente. Kaya naman, kami rin noong mga panahong iyon. Hindi ka maaaring pumatay ng walang pinipili. Pagkatapos mapunta sa isla, nagsimula kami ng isang serye ng pagmamanman. Ang lahat ng sigla ay parang nababawasan din. Ngunit magpapatuloy ang reconnaissance. Same time naming hinahanap ang lahat ng bagay sa isla, hinahanap ang lahat ng posibleng anyo ng buhay at mga pahiwatig. Sa wakas, natagpuan pa rin namin ang mga fragment ng pagkawasak. Noong panahong iyon, hindi mahina ang lakas namin, mas malakas man lang kaysa sa kasalukuyang antas mo. Natagpuan namin ang lambak at sa wakas ay naramdaman namin ang pagkakaroon ng enerhiya ng buhay. Noong panahong iyon, ang una naming reaksyon ay nakilala namin ang It's an Adventure. Kaya, nanatili kaming 7 sa lambak para sa karagdagang investigasyon. Ngunit sa oras na iyon, ang naiiba sa ngayon ay kapag dumating kami sa Devil Island, ang aura ng pagkawasak ng Devil Island ay nasa labas, at ang hininga ng buhay ay nakapaloob sa lambak. Ang mga fragment ng pagkawasak noong panahong iyon ay hindi pa ganap na sumabog. Kaya, nang makita namin ang pagkawasak na fragment, ito ay isang napakalaking lente na may walang katapusang enerhiya na naramdaman namin sa loob ng panahong iyon. Kayamanan. At ito ay isang pambihirang bagay. Kami ay kabilang sa Shrek, at syempre inaasahan naming ibalik ang kayamanang ito sa Shrek para sa pagsasaliksik.
Kaya, sinubukan naming alisin ang mga fragment ng pagkawasak. Kaya nangyari ang trahedya. Puno ng lungkot ang mukha ng mataba na matandang lalaki. Kinuha niya ang isang paa ng manok mula sa mesa at kumagat ng buong lakas. Mapait na ngumiti ang matandang Demon of the Seer, nagdulot kami ng mga pira-piraso ng pagkawasak. Halos walang oras ng reaksyon. Lahat kaming 7 ay napyunit sa kakilakilabot na enerhiya ng pagkawasak sa itaas, at walang buto. Ha! Bulong ni Tang Wulan. Napabuntong hininga ang mataba na matandang lalaki, noon, wala kaming naramdamang sakit, naramdaman na lang namin na maputik na ang lahat, biglang lumabo ang paligid, biglang lumiwanag, at biglang nagdilim. Parang ang layo na naman ng lahat. Parang mabilis na lumalapit. Sinabi ng matandang Demon of the Seer, hindi ko alam kung gaano katagal, sa wakas ay nagising tayo. Gayunpaman, nawawala pa rin tayo ng ating sariling katawan magpakailanman. Umiiral tayo sa isla bilang isang espiritong katawan. At ang ilan sa enerhiya ng buhay at pagkawasak dito ay maaari ding kontrolin natin. Mamaya, pinag-aralan at pinag-usapan namin itong mabuti. Naramdaman namin na kapag nangyari ito, malamang na ang enerhiya ng buhay ang nagligtas sa amin. Ang kapangyarihan ng pagkawasak ay sumisira sa aming katawan, ngunit ang enerhiya ng buhay ay nagpoprotekta sa aming kaluluwa sa takdang panahon. Kaya naman, pagkatapos noon, kaming mga matandang demonyo ay umiral sa kakaibang anyo. Ito ang enerhiya ng buhay na nagpatuloy sa aming buhay, na nagpapahintulot sa amin na mabuhay ng libu-libong taon. Bantayan din namin ang lugar na ito. Bawal mag-explore ang mga usisero. At itong Devil Islands, simula noon, ay kay Shrek. Tutal, binayaran na namin ang halaga ng buhay namin. Hindi na kami makakaalis dito, dahil kapag iniwan na namin ang life energy dito, mamamatay na kami. Mawawala ang kaluluwa. Kaya dito na lang kami magstay, naghihintay sa Shrek's Academy para tumulong sa training. Gaya ng sinabi ng napakataba na matandang lalaki, pagkatapos niyang sabihin ang kumpletong proseso, naniwala si Tang Wulan sa kanya. Dahil lahat ng sinabi niya ay ganap na makatwiran at walang putol. Umupo roon ang matandang Demon of the Seer na may pakiramdam ng kawalan, matagal na tayong nabuhay kaysa sa mga ordinaryong tao, ngunit hindi na tayo makakabalik sa Shrek, hindi na natin makikita ang kagandahan ng Sigad Island. Hindi na maramdaman ang sangkatauhan. Bawat bahagi ng mundo. Maaari ka lamang manatili dito at maging isang matandang demonyo. Ang napakataba na matandang lalaki ay nagsabi, ang pagsasanay sa iyo ay talagang medyo masama, at ito ay magdadala din sa iyo ng maraming sakit. Ngunit kung iisipin mo itong mabuti, makikita mo na ang pamamaraang ito ay talagang makapagpapabilas sa iyong paglaki. Hindi lamang nito ginagamit ang iyong mga kakayahan, kundi pati na rin ang paggamit ng iyong kaisipan. Pagkatapos lamang makaranas ng isang malakas na pag-urong, malalaman mo ba kung gaano kahalaga ang buhay at mas nauunawaan ko kung ano ang gusto mo. Dahan-daang tumanggo si Tang Wulan. Ang lumang bangungot ay gumamit ng gayong pamamaraan bilang pagbabanta. Natuto si Tang Wulan na magpalipad ng eroplano, sumipsip ng enerhiya ng pagkawasak at sumanib sa kanyang sarili, nang sa gayon ay taglay niya ang bahagi ng pagkawasak sa kanyang hininga. Halina't umalis ng malaya sa dagat na ito. Kahit na ang mga bagay na lumunok sa matandang demonyo ay nagpakain sa kanya ay labis na kasuklam-suklam, walang alinlangang nagbigay ito sa kanya ng isang mayamang enerhiya sa buhay at neutralisahin ang pinsala na maaaring idulot ng enerhiya ng pagkawasak. Hayaan siyang ganap na madama ang proseso ng paglikha at pagsira sa bawat isa. Hayaan siyang masublimate. Ang pagkamuhi ng matandang demonyo ay gumagamit ng sakit upang gamitin ang kanilang pagtitiyaga, na nagpapahintulot sa kanila na patatagin ang kanilang mga puso sa sakit. At ang dinadala sa kanila ng matandang demonyo ng pagnanais ay ang pagpino ni Hong Chen sa kanilang mga puso, na nagpapahintulot sa kanila na malalim na maunawaan ang pangangailangan na manatiling gising sa kanilang mga pagnanasa. Walang alinlangan na ang lahat ng ito, dahil mismo sa kalupitan ng mga pamamaraan na ginamit, ay nagbigay daan sa kanila na gumawa ng isang husay na paglukso sa isang maikling panahon. Ang paglipat mula sa kabataan tungo sa kabataan, at maging ang paglipat sa isang antas na mas makakaangkop sa lipunan. Sa pagbabalik tanaw, ang lahat ng mga ganitong uri ng pagsasanay ay bihirang pagsasanay para sa kanila, lahat sa labas ng mundo, imposibleng makapasok sa akademya. Bahagyang ngumiti ang mataba na matandang lalaki, ikaw ang pinakamabilis na makatapos, kaya sa susunod ay may matututunan ka ng matiwasay mula sa iyong mga hangarin. Pagkatapos mong matutunan ang lahat, mananatili ka sa isla at maghihintay sa iyong mga kaibigan. Kapag silang lahat ay nakapasa sa pagsusulit, o may sumuko sa panahon, sabay-sabay kayong aalis. Ayon sa mga patakaran, dapat magsama-sama ang mga nagsasama-sama. Tumanggo si Tang Wulan. Bagamat nag-iingat pa rin siya ngayon, para hindi siya makapagsalita ng kahit anong respeto, pero sa loob-loob niya, lahat ng ito ay pinaniniwalaan na niya. Tumayo ang mataba na matandang lalaki, tumanggo sa matandang demonyo ng pagnanasa, tumalikod at naglakad sa direksyon ng kakahuyan, unti-unting nawala ang kanyang napakataba na figure. Paano ko siya tatawagan? Tinanong ni Tang Wulan ang matandang demonyo ng pagnanasa. Umiling ang matandang Demon the Seer, you don't need to call him anything. Bago ka umalis, hindi mo na siya dapat makitang muli. Okay, let's start.
Marami akong maibibigay sa'yo, although walang masyadong bagay. What actual combat ability, but it will greatly help your actual combat, such as makeup, disguise. Ang matandang demonyo ng pagnanasa ay nagsimulang magturo kay Tang Wulan ng kaalaman, tulad ng sinabi ng napakataba na matandang lalaki, ang lahat ng pagpapahirap ay tila lumipas na. Normal na pagtuturo lang. Si Tang Wulan ay hindi kailanman isang hanggal na tao, mabilis siyang natuto, at mabilis siyang nasiyahan dito. Tulad ng sinabi ng matandang Demon Desir, kahit na ang mga bagay na itinuro niya sa kanya ay walang anumang pagiging epektibo sa labanan, ngunit ito ay lubos na nagpabuti sa kanyang kaligtasan. Ito ay upang sanayin siya sa isang komprehensibong talento sa isang tunay na kahulugan. Hindi lang ang Desir Old Demon ang nagturo sa kanya. Hindi nagtagal, ang pagkamuhi ng matandang demonyo, ang pagkawasak ng matandang demonyo, ang bangungot na matandang demonyo, at ang lumalamon na matandang demonyo ay sunod-sunod ding lumitaw sa harap ni Tang Wulan. Ituro sa kanya ang lahat ng uri ng masalimuot na kaalaman. Narinig ni Tang Wulan ang isang kasabihan mula sa kanila na kasing aga ng 10,000 taon na ang nakalipas, may plano ang Shrek Academy na sanayin ang mga makapangyarihang mandirigma. Isang maraming nalalaman na manlalaban na kayang umangkop sa iba't ibang larangan ng digmaan at may lahat ng kakayahan. Noong unang naisakatuparan ang planong ito, mayroon lamang isang matagumpay na kaso, at iyon ay si Wu Yuhao, ang tagapagtatag ng alamat ng espiritual na pagoda, isang alamat ng henerasyon, si Lingbing Daoluo. At ngayon, hindi pa rin binibitawan ng Shrek Academy ang planong ito, ngunit ang planong ito ay hindi na isinasagawa sa loob ng Academy, ngunit dito. Tanging ang mga makakatapos ng lahat ng asignatura sa loob ng isang taon ang karapat-dapat na mag-aral ng kursong Almighty Warrior. Walang alinlangan, si Tang Wulan ay isa sa kanila, at siya ang pinakamahusay na performer sa halos 1,000 taon. Sa lahat ng mga nakaraang pagtatasa, ang bahagi ng pagpino ng isip ay syempre napakahirap, at napakahirap na pigilan ito na masira. Ngunit ang mas mahalaga, at ang pinakamahirap, ay 2 beses na nakawin ang eroplano. Lalo na sa pangalawang pagkakataon, ang tumawid sa tubig ng Devil's Island at pumasok sa North Navy Regiment para magnakaw ng mga eroplano. Napakakaunting mga tao ang maaaring magtagumpay. Sa nakalipas na 200 taon, 3 tao lamang ang nagtagumpay, at ang 3 taong ito sa kalaunan ay naging Pavilion Master ng Poseidon Pavilion. Kabilang sa kanila ang kontemporaryong Pavilion Master, si Qing Tian Daoluo Yunming. Ang pag-aaral ng lahat ng uri ng mayamang kaalaman ay hindi napagod dito si Tang Wulan. Sinimulan niyang isama ang kaalamang ito. Maraming mga bagay na tila hindi gaanong binibigyang pansin ang karaniwang natutunan, ngunit makikita mo ang mga ito na malawak at malalim. Halimbawa, ang Devo uring The Old Demon ay magbibigay kay Tang Wulan ng isang detalyadong salaysay ng misteryo ng iba't ibang sangkap, kung paano ganap na masipsip ang panloob na enerhiya ng isang uri ng sangkap, na may napakahalagang kaugnayan sa kung paano magluto. Paano matukoy ang mga sangkap ng pagkain, kabilang ang mga halaman, hayop, nilalang sa dagat, at iba pa. Araw-araw ay nakintal si Tang Wulan ng maraming kaalaman. Sa loob ng 3 buong buwan, halos patuloy na nag-aaral at nagsasanay si Tang Wulan. Hindi ko alam kung paano ito nagawa ng 5 matandang demonyong ito, at lagi nilang nagagawang makaisip ng kaukulang mga bagay at ibigay ang mga ito sa kanya para sa pag-aaral at paglilinang. Well, kung ano ang dapat naming ibigay sa iyo ay naibigay na sa iyo. Ang susunod na hakbang ay ang proseso ng iyong sariling integrasyon. Pagbalik mo sa mainland, kailangan mo ng higit pang mga bagay na mapagtanto. Sa lipunan lamang, ikaw upang mas mapagsama ang lahat ng ito. Salamat mga senior. Pagkaraan ng 3 buwang ito, ang sama ng loob ni Tang Wulan sa 5 matandang demonyo ay sa wakas ay napawi. Bukod dito, tumpak na niyang naiintindihan ang sitwasyon ng kanyang mga kasosyo. Hindi naman masama. 10 buwan na ang nakalipas mula noong dumating siya sa Devil's Islands. Bagamat hindi kasing bilis niya ang pag-usad ng iba, at least sa ngayon, wala pang gumuho. Kahit na hindi nila matutunan ang lahat, at least nakakakuha sila ng magandang ehersisyo dito. Sabi ni Desir Old Magic, manatili ka sa isla sa natitirang oras, at dapat kang mag-relax. Mayroon kaming pinakamasarap na pagkain dito at isang komportableng lugar para sa iyong tirahan. Pagkatapos ng pagtatasa ng iyong mga kaibigan, maaari kang umalis. Nang dinala si Tang Wulan sa kanyang tinitirhan, nagulat siya. Dahil kung komportable lamang na ilarawan ang lugar na ito na tirahan, iisipin ni Tang Wulan na hindi ito sapat. Ito ay isang tree house. Hindi alam ni Tang Wulan kung paano ginawa ang tree house, ngunit ang enerhiya ng buhay dito ay mas malakas kaysa doon sa lambak. Mayroong lahat ng uri ng mga pasilidad sa tree house, at kahit ilang modernong mga bagay. Ang isang komportableng malaking kama, ang pag-upo lamang dito ay inaantok na ang mga tao at gustong mag-relax. Matapos pahirapan sa loob ng 6 na buwan at pag-aaral ng isa pang 3 buwan, talagang pagod na pagod si Tang Wulan. Nang umalis ang matandang demonyong gustong magpadala sa kanya, muntik na siyang makatulog. Ang tulog na ito ay 3 araw at 3 gabi. Nang magising siya mula sa kanyang pagtulog, nagpadala na si Old Devourer ng iba't ibang dekalidad na pagkain na puno ng enerhiya sa buhay. Matapos kainin ang mga bagay na ito, napaiyak si Tang Wulan.
Pagkatapos ng lahat ng hirap, nakaraos ako. Ang tanawin sa Devil Island ay hindi gaanong maganda, ngunit ang treehouse kung saan nakatira si Tang Wulan ay isang mataas na lugar. Mula rito, makikita ang labas at dagat. Magandang tanawin. Matagal nang hindi naranasan ni Tang Wulan ang ganoong komportableng pakiramdam, kaya't pagkatapos niyang mabusog, nang muli siyang bumagsak sa kama, hindi nagtagal ay nakatulog siya ng mahimbing. Ano ang maaaring maging mas masaya kaysa dito? Mayroong mahusay na mga delicacy, isang komportableng kapaligiran sa pamumuhay, at walang sinuman ang napipilitang magsanay. Higit na kalayaan. Hintayin mo na lang na lumabas ang mga partner at makakaalis ka na, wala na lahat ng pressure. Sumandal si Tang Wulan sa sofa chair sa harap ng treehouse, nakatingin sa dagat sa di kalayuan, ang kanyang buong katawan ay mainit, nakaka-relax at hindi maipaliwanag na komportable. Maging ang mga tawag ng mga insekto at ibon sa paligid ko ay napakaganda. Naunat, muling lumitaw ang antok ng hindi namamalayan. Pangatlong araw na niya dito. Kumain at kumain araw-araw at tingnan mo, gaano man kaganda ang iyong pagtulog, ano pa ang mas komportable kaysa dito? Isang mahinang ngiti din ang lumitaw sa mukha ni Tang Wulan, tumayo, nag-inat ng masigla, at bumalik sa silid. Sa pamumuno ng napakataba na matandang lalaki, ang mga lumang demonyo ng pagnanasa, ang pagkawasak ng mga lumang demonyo, nilalamon ang mga lumang demonyo, bangungot na matandang demonyo, at pagkapuot sa mga lumang demonyo, ang 6 na matandang demonyo ay nagtipon at umupo sa isang yungib. Ang larawan sa harap nila ay nagpakita kay Tang Wulan na kakaunat lang at bumalik sa silid. Hoy, itong batang ito, ang dali lang magkaroon ng buhay. Medyo mayabang na sabi ng matabang matandang lalaki. Ang matandang demonyo ng pagnanais ay pumulupot sa kanyang mga labi, ano ang maganda dito, kung paano namin kayo matutulungan. Iyan din ang husay ko. Pero ang batang ito ay hindi madaling lokohin. 3 buwang pag-aaral ng napakaraming bagay, lahat ay natutunaw at naa-absorb niya na parang espongha. Pambihira talaga ang kakayahang matuto na ito. Sayang naman, kahit gaano pa siya kagaling. Multo, ayaw mo bang uminom ng foot wash ng matanda? Wait, wag kang mahiya. Biglang sinabi ng Old Demon Destruction nang may pagtataka, hindi nakatulog ang batang ito. Nagbago ang larawan at nasa loob siya. Bumalik si Tang Wulan sa silid na may isang tamad na ngiti sa kanyang mukha, ngunit sa halip na humiga sa kama, umupo siya sa kama, nakaupong naka-cross-legged, 2 palad ang mga kamay. Pagluhod nito, ang kanyang 5 puso ay bumaling sa langit, talagang nagsimula siyang magnilay, ang karaniwang poster ng pagsasanay ni Zuan Chenggang. Ito, ang 6 na matandang demonyo ay natulala. Sa ganoong komportableng buhay at pagkain ng napakaraming mahahalagang enerhiyang pagkain araw-araw, naiisip pa rin ng batang ito na magnilay-nilay. Imposible ito. Napakagandang araw. Nagulat at nataranta ang mataba na matandang lalaki. Ang matandang demonyo ng pagnanasa ay tumawa, ito ay ipinagmamalaki mo, nararapat ito. Oo, nagsimulang magnilay si Tang Wulan. Tahimik niyang naramdaman ang mayamang sigla sa hangin, at kasabay ng pagpapatakbo ng profound heaven art, dahan-dahan niyang hinihigop ang dalisay at masaganang langit at lupang enerhiya sa kanyang katawan. Ang Zuan Chenggang ay hindi sinasadyang bumilis, ngunit ito ay natural na hinimok, na nagpapahintulot sa kanyang sariling dugo at aura na dahan-daang umikot kasama ng Zuan Chenggang. Si Tang Wulan ay hindi naiinip o naiinip, at tahimik na sinukli ang kapangyarihan ng kaluluwa at kapangyarihan ng dugo sa kanyang katawan. Ang dahilan ng pagiging maingat ay ang isa ay hindi sinasadyang nasira ang ika-9 na selyo ng Golden Dragon King. Hanggat ito ay hindi kinakailangan o ganap na hindi mapigil, hindi niya kailanman aatakihin ang selyo ng madali. Habang mas naa-absorb niya ang Golden Dragon King na si Jinghua, mas lalong bumubuti ang kanyang lakas, at mas naging mapagbantay ang puso ni Tang Wulan. Habang ang Golden Dragon King na si Jinghua ay nagdala sa kanya ng dakilang kapangyarihan, nagdala din ito sa kanya ng ilang iba pang mga bagay. Ang mga hindi maipaliwanag na lakas na ito ay bahagyang nakaapekto sa kanya. Halimbawa, sa mga unang taon ni Tang Wulan, ang kanyang estilo sa pakikipaglaban ay nababago, at madalas siyang nanalo dahil sa karunungan. Ngunit sa lakas ng bloodline ng Golden Dragon King, mas gusto niya ngayon ang direkta, purong force suppression. At ang emosyonal na aspeto ay apektado din, na nagiging mas mahirap kaysa dati. Halos 1 taon na rin ang nakalipas mula noong dumating siya sa Devil's Island. Sa nakalipas na taon, siya ay sumailalim sa iba't ibang hindi makataong pagpapahirap o pagsubok. Sa buong proseso, sa katunayan, ang pinakamalaking pagpapabuti ay ang kanyang kaisipan, na naging impluwensya sa kanyang espiritual na antas. Ito rin ay nagpapahintulot sa kanya na madama ang kanyang mga pisikal na problema ng mas malinaw. Sa likod ng malalakas na puwersa ay madalas na sinasamahan ng mga hindi inaasahang krisis. Mas alam na ngayon ni Tang Wulan na ang bloodline ng Golden Dragon King ay maaaring magkaroon ng kontraproduktibong epekto sa kanya. Ito ay makapangyarihan, ngunit ang makapangyarihang puwersa ay kailangan pa ring nasa ilalim ng sariling kontrol, na siyang pinakamahusay. Huwag kailanman hayaan siyang mawalan ng kontrol.
Sa makatuwid, sa proseso ng paglinang, si Tang Wulan mismo ay patuloy na pinagsasama-sama ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Zuan Chenggang sa kanyang sariling linya ng dugo, sinasala ang kanyang enerhiya sa linya ng dugo at patuloy na nililinis ito sa pamamagitan ng dalisay na walang katapusang muling pagsilang ni Zuan Chenggang. Sa ibabaw, ito ay hindi gaanong nagpapabuti sa kanyang antas ng paglilinang, ngunit sa katunayan, ito ay patuloy na binabawasan ang mga nakatagong panganib na maaaring lumabas. Higit pa rito, sa prosesong ito, ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Zuan Tiangang ay lalong nakompress. Anuman ang kanyang tanging limang singsing na cultivation base, sa katunayan, sa parehong antas, sa mga tuntunin ng antas ng compression at kadalisayan ng kapangyarihan ng kaluluwa, tiyak na pangalawa si Tang Wulan. Tulad ng pagmumuni-muni sa oras na ito, higit pa siya sa pagsasama-sama ng kanyang natutunan sa nakaraang taon at pagpapabuti ng sarili, sa halip na sabik na mapabuti ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa. Noong tinuturuan siya ni Mu Chen na magpanday, ang unang itinuro niya sa kanya ay maglagay ng matatag na pundasyon at patuloy na pagbutihin. Sa pamamagitan lamang ng isang matibay na pundasyon maaari tayong magpatuloy sa hinaharap. Sa makatuwid, si Tang Wulan ay hindi nagmamadaling magnilay. Habang dahan-daang itinutulak ang kapangyarihan ng kaluluwa at dugo, nararamdaman niya ang pinakabanayad na pagbabago sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Ang katawan ng tao ay may walang katapusang misteryo, at ganoon din ang ginagawa ni Wan. Tahimik na nararamdaman ang bawat pagbabago sa kanyang katawan, mas naging malinaw at malinaw ang kanyang nararamdaman. Ang transparent na lasa ay ginawa siyang unti-unting pumasok sa isang kahangahangang estado ng pagmumuni-muni. 10 minuto, pumasok ba siya sa malalim na pagmumuni-muni sa loob lamang ng 10 minuto? Ang batang ito. Ang matandang bangungot na demonyo ay hindi nakaimik, at ang iba pang 5 matandang demonyo ay natulala din. Anong gagawin? Ano pa ba ang magagawa natin, magising pa ba natin siya mula sa malalim na pagmumuni-muni? Hindi dapat ganito, hindi dapat ganito. Galit na sabi ng mataba na matanda. Nararapat ito. Hindi ko alam kung gaano katagal ang kawalan ng laman. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Tang Wulan ay natural na tumatakbo at maindayog. Nang unti-unti na siyang nagkamalay, nagulat siya nang makitang sa sariling persepsyon ay tila nagbago ang kanyang katawan. Dapat itong maging transparent. Ang lahat sa katawan ay ipinakita bilang maputlang ginto, bilog at malambot. Sa dantian, ang kapangyarihan ng kaluluwa ng ginto at puti na perpektong pinagsama ang nagtulak sa kapangyarihan ng dugo na umikot pabalik-balik, na bumubuo ng isang whirlpool. Sa tila maliit na puyo ng tubig na ito, ang kapangyarihan ng espiritu ay napakalakas, ganap na nagiging likido, ang malambot na espiritu na kapangyarihan puyo ng tubig at ang kapangyarihan ng bloodline ay ganap na pinagsama, at ito ay tahimik na umiikot. Malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay lumakas, at higit sa lahat, ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan ay tila may kaayusan. Sa ilalim ng patuloy na pagpapakain ng hininga ng buhay, naramdaman niya na ang kanyang mga buto at panloob na organo, sa ilalim ng saligan ng orihinal na tenasidad, ay nagdagdag ng isang transparent na texture, transparent, tulad ng kristal. Ito ay, bagamat hindi naiintindihan ni Tang Wulan kung anong uri ng kaharian ito, alam niya na ang kanyang katawan ay maaaring pumasok sa ibang antas. Tungkol sa Spirit Power Vortex sa dantian, alam niya ang kaunti sa kanyang kaalaman. Dapat lang na lumabas ang Spirit Power Vortex sa huling yugto ng 6th ring. Dahil, kapag ang Soul Master ay nag-cultivate hanggang sa ikapitong singsing, ito ay magiging isang malaking bottleneck. Ang pinakamahalagang punto sa bottleneck na ito ay ang qualitative change ng Soul Power. Ang pag-condense ng Soul Core ay isang bagay na dapat gawin ng 7-ring Soul Sage. Kapag ang Soul Core ay na-condensed, ang cultivation level ay maaaring itaas sa ikapitong antas, at pagkatapos ay maaari itong direktang isama sa Soul o sa Soul Ring ng Soul Beast upang mapabuti, at magkaroon ng ikapitong Soul Skill at Martial Arts. Katawan ng kaluluwa, kaya pumapasok sa isang bagong kaharian. Pagkatapos lamang na maabot ang ikapitong singsing o mas mataas ay matatawag siyang isang mataas na antas na Panginoon ng Espiritu. Walang alinlangan na si Tang Wulan ay malayo pa rin sa 7th ring, ngunit ang Spirit Power Vortex ang dapat gawin bago ang Soul Core ay condensed. Ang Spirit Power Vortex ay masasabi ring pundasyon ng Soul Core. Sa paglitaw ng puyo ng tubig, ang Soul Master ay maaaring sumipsip ng higit na langit at lupa na elemental na kapangyarihan, at sa pamamagitan ng pag-ikot ng puyo ng tubig, patuloy niyang i-compress ang kanyang sariling kaluluwa hanggang sa mabuo ang isang solidong kaluluwa. Ang espiritong kapangyarihan ni Tang Wulan ay halos 53 lamang sa pinakamaganda, at mayroong isang gap na higit sa 10 antas mula sa ikapitong singsing. Karaniwan, sinimulan lamang ng Soul Master na subukang bumuo ng Soul Power Vortex noong siya ay nasa antas na 69, at pagkatapos ay naghintay para sa Soul Power Vortex na natural na paikliin ang Soul Core, na kumukumpleto ng isang qualitative leap. Ang prosesong ito ay mas mabagal kaysa sa iba pang mga antas ng paglilinang. Ito ang dahilan kung bakit kakaunti ang mga Soul Master na may higit sa 7 singsing. Kapag nabuo na ang Soul Core, ang pangunawa at patnubay ng Soul Master sa sigla ng langit at lupa ay gagawa ng malaking lukso. Upang gawing napakalakas ang iyong sarili.
Sa oras na iyon, hindi na kailangang mag-alala na ang kapangyarihan ng kaluluwa ay mauubos, at ang kaluluwa mismo ay maaaring hilahin ng sigla ng langit at lupa upang mapunan ito sa tamang panahon. Hanggat ito ay hindi isang labanan na kumukonsumo ng labis, sa pangkalahatan, ang kapangyarihan ng kaluluwa ng kaluluwang santo ay walang katapusan. 53 antas lamang si Tang Wulan, at nabuo na ang Spirit Power Vortex. Hindi lamang ito nangangahulugan na ang kanyang espiritong kapangyarihan ay nakompress na malayo sa mga ordinaryong tao, ngunit higit sa lahat, ang pag-unawa sa kanyang sariling espiritong kapangyarihan ay pareho din. Ang pinakamalaking benepisyo ng pagbuo ng Spirit Power Vortex na agad na naramdaman ni Tang Wulan. Sa traksayon ng puyo ng tubig, mas nakontrol niya ang kapangyarihan ng dugo sa kanyang katawan, upang hindi nila masira ang ikasyam na selyo ng hindi mapigilan. Ito ay talagang isang sorpresa. Malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na ang kanyang soul power ay tumaas ng isang level, mula sa level 52 hanggang level 53. Bagamat tumagal lamang ng isang taon upang mapataas ang spirit power ng 2 level, ito ay hindi ganoon kalaki, ngunit ang pagtaas na ito ay sobrang stable. Isa pa, ang dami niyang natutunan nitong nakaraang taon. Maaaring matapos ang pagmumuni-muni, at hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Nang malapit nang tapusin ni Tang Wulan ang kanyang pagmumuni-muni, biglang nanginig ang kanyang katawan, at isang kakaibang pakiramdam ang kusang lumitaw. Ang ganitong pakiramdam ay parang pakiramdam na may dagdag na binhi sa kanyang katawan, at ang binhi ay tumutubo, at sa wakas ay nagsisimulang mamukadkad ang hininga ng buhay nito. Ang pakiramdam na ito ay kakaiba kaya naramdaman lamang ni Tang Wulan na napapalibutan siya ng walang kapantay na enerhiya sa buhay sa isang iglap, at ang nakapalibot na enerhiya sa buhay ay napakayaman kaya nilunok niya ng buo ang kanyang katawan sa isang iglap. Ito ay Om. Ang bawat ulo ay patuloy na nakataas, nakatingin sa isang tiyak na direksyon. Ang mga mukha ng matandang demonyo ay nagpakita ng hindi maipaliwanag na pagkabigla. Ano ang sitwasyon? Ang nakita nila ay isang aquamarine beam ng liwanag na biglang pumailanglang sa langit sa isla. Ang orihinal na aura ng buhay sa isla ay biglang tumaas ng isang geometric na multiple. Ang sitwasyong ito ay napakabihirang din para sa kanila, at sa ilang sandali, hindi naiwasang magulat ang mga matandang demonyo. Ang agos ng buhay. Hindi ba't ang huling pagkakataon na lumitaw ang agos ng buhay 20 taon lamang ang nakalipas? Bakit ito naulit? Ang tide ng buhay ay lilito minsan sa bawat 100 taon sa Devil's Island. Sa tuwing lilito ang agos ng buhay, ito ang pinakamahinang sandali kapag ang kapangyarihan ng pagkawasak sa Devil Island ay pinigilan, at ito rin ang sandali kung kailan ang enerhiya ng buhay ay pinakamalakas. Tuwing oras na ito, malapit sa Devil Islands, isang malaking bilang ng mga si Soul Beast ang magtitipon upang payagan ang kanilang mga sarili na mag-evolve sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga enerhiyang ito ng buhay. Sa makatuwid, ang dahilan kung bakit napakaraming makapangyarihang si Soul Beast malapit sa Devil Islands ay hindi para ihiwalay ito, kundi para bantayan ito. Ang ganitong uri ng pag-agos ng buhay ay mas kapaki-pakinabang sa mga kaluluwang hayop kaysa sa mga tao. Maaari nitong direktang gabayan ang mga Soul Beast na magpakita ng magagandang pagbabago sa kanilang mga bloodline, at upang maging tumpak, maaari nilang linisin ang mga bloodline ng mga si Soul Beast. Gayunpaman, 20 taon lamang ang lumipas mula noong huling pagkakataon, at muling lumitaw ang agos ng buhay. Ito ay ganap na abnormal. Kumikislap ang mga ilaw at anino, at mabilis na nagtipon ang mga matandang demonyo. Bilang karagdagan sa orihinal na 6, mayroon ding isang matandang demonyo. Ang isang ito ay mukhang medyo nakakatawa, may maliit na mata, malaki ang ilong, malaki ang bibig, isang napakahabang baba, at isang rikati na katawan. Ngunit nang magpakita siya, natural na tumayo ang 6 na matandang demonyo sa tuktok niya. Bakit biglang lumitaw ang agos ng buhay, boss? Sabik na tanong ng matandang demon destruction sa bagong lumalabas na matanda. Umiling ang matanda at sumimangot, hindi ko alam kung ano ang sitwasyon. Pinipigilan ko ang destruction energy. Biglang hamina ang destruction energy, at pagkatapos ay lumitaw ang agos ng buhay. Iba ang pakiramdam sa nakaraan. Normally, ang agos ng buhay ay mararamdaman ng 10 taon bago ito lumitaw. Unti-unti itong tataas hanggang sa oras na ito ay walang kaunting paglabas ng mga taong iyon. Ngunit ang lahat ng ito ay walang senyales. At hayaan silang malantad sa agos ng buhay, ang swerte nila ay napakagandang pagkakataon na makasabay sa agos ng buhay. Pupunta ako. Nagmamadaling sabi ng matandang bangungot. Maghintay, ang direksyon ng agos ng buhay. Biglang sabi ng matabang matandang lalaki. Nandoon ba? Natauhan din kaagad ang old demon destruction. Ano ang sitwasyon? Tanong ng matandang lalaki sa malalim na boses. Sinabi ng matandang demonyo ng Desir, ito ay si Tang Wulan. Mahigit 3 buwan na ang nakalipas mula noong siya ay pumasok sa malalim na pagmumuni-muni. Ang enerhiya ng agos ng buhay ay tila hindi sumabog mula sa paligid ng mga fragment ng pagkawasak, ngunit nagsisimula sa lugar kung saan siya nagninilay-nilay. Ito ay kakaiba. Hindi ito ang agos ng buhay na na-trigger ng kanyang malalim na pagmumuni-muni. Paano ito? Kinasusuklaman niya ang matandang demonyo na may mukhang hindi makapaniwala.
Nagkatinginan ang mga matandang demonyo, at nabigla ang kanilang mga puso. Libu-libong taon na ang lumipas mula nang sila ay dumating dito, at karaniwang naisip na nila ang mga kondisyon at batas ng buong Devil Island. At sa tuwing may sitwasyong hindi naaayon sa batas, mas magiging malalim ang kanilang pag-unawa sa Devil's Island. Bagamat lahat sila ay umiiral sa anyo ng enerhiya, bilang mga tagapag-alaga dito, syempre ang pinakamahalagang matutunan ang higit patungkol sa lahat ng bagay dito. Tingnan natin. Ang ulong matandang lalaki ay nagwagayway ng kanyang kamay, at ang 7 matandang demonyo ay kumislap ng liwanag ng sabay, at sa susunod na sandali, lahat sila ay nawala. Hindi alam ni Tang Wulan kung ano ang nangyayari sa labas, naramdaman na lang niya na ang enerhiya ng buhay sa paligid ng kanyang katawan ay lumalakas at lumalakas, na tumatakip sa kanya na parang isang malaking kakon. Kakaiba ang pakiramdam. Hindi siya makahinga, ngunit pakiramdam niya ay mas komportable ang kanyang katawan kaysa dati. Ang hindi niya makita ay sa ibabaw ng kanyang katawan ay unti-unting lumiwanag ang isang singsing ng liwanag. Hindi ito ang spirit ring ng Blue Silver Emperor, o ang gintong halo na dinala ng dugo ng Golden Dragon King, kundi ang Green Gold halo. Ang berdeng gintong halo ay kumikinang na may kakaibang halo. Noong una siyang magkaroon ng berdeng gintong halo na ito, gaano man kalaki ang espiritong kapangyarihan na nai-inject niya, malalamon siya. Ito ay sa tulong lamang ng Great Heaven Dauluo sa maikling panahon. Ang nangunguna ay, binigyan ito ni Tang Wulan ng pangalan ng kakayahan ng espiritu na dala nitong halo, anak ng kalikasan. Sa sandaling ito, ang halo ng ikalimang singsing ng espiritu na ito ay mas maliwanag kaysa dati, at ang mayamang sigla na ibinubuga nito ay nagpupuno at kumikinang sa enerhiya ng nakapaligid na pagtaas ng tubig. Ang Devil Island ay nagsimulang manginig ng bahagya sa proseso ng agos ng buhay. Sa di kalayuan, sa dagat, nagdagsaan ang iba't ibang si Soul Beast, at walang malay na umikot sa Devil Island pabalik-balik. Parami ng parami ang mga si Spirit Beast na sumugod at sumali sa koponan, na naramdaman ang mga benepisyo ng mayamang sigla. Ang kamalayan ni Tang Wulan ay unti-unting nahuhulog sa hininga ng buhay, at nagulat siya nang makitang ang mga ilusyon na larawan ay lumitaw ng malalim sa kanyang isipan. Nakita niya ang isang siyam na kulay na bola ng liwanag, ang bola ng liwanag ay nagniningning na may kahangahangang kinang, at ang halo ay lumitaw at nawala. Sa tuwing kumikislap ang liwanag, nagbibigay ito sa mga tao ng pakiramdam ng espiritual na sublimation. Pagkatapos, ang globo ng liwanag ay biglang lumaki ng lumaki, palaki ng palaki, at ito ay ilang beses na mas malaki kaysa dati. Malabo, ang bola ng liwanag ay naging transparent, na parang naging manipis ang hitsura nito. Nakikita ni Tang Wulan na may maulap na ulap at mga bundok at mga ilog sa pinalaking bola ng liwanag. Sobrang kakaiba. At sa sandaling ito, isang malakas na kulay abong agos ng hangin ang nagmula sa malayo. Ang daloy ng hangin ay masyadong malaki at napakalaki, na sumasaklaw sa lahat ng bagay sa kanyang larangan ng paningin, natural kasama ang liwanag na bola. Ang liwanag sa bola ng liwanag ay nagsimulang kumikislap ng mabilis, at sa tuwing ito ay kumikislap, ang enerhiya ng bola ng liwanag ay nanginginig ng marahas, at ang maliliit na bitik ay nagsimulang lumitaw, na parabang ang bola ng liwanag ay malapit ng masira sa ilalim ng pag-agos ng hangin. Ngunit sa sandaling ito, isang kakaibang pagbabago ang biglang lumitaw sa ibabaw ng light ball, at lumitaw ang dalawang grupo ng liwanag at anino. Ang isang bola ay berde, ang isa ay lila. Ang dalawang grupo ng liwanag at anino ay nagsasama upang bumuo ng isang kahangahangang halo. Ang halo ay puti. Sinasaklaw nito ang buong siyam na kulay na globo ng liwanag. Ang mga bitik ay sarado, ang siyam na kulay na liwanag na globo ay muling lumiit, at lahat ng nasa loob ay unti-unting nakikita. Hindi malinaw, ngunit hindi ito nasira pagkatapos ng lahat. Ang nakakatakot at napakalaking kulay abong agos ng hangin ay tumawid, na nagtutulak sa siyam na kulay na ilaw na bola upang patuloy na manginig, at pagkatapos ay sumanib sa kulay abong agos ng hangin at natangay. Hindi ko alam kung bakit, nang makita ito, isang hindi maipaliwanag na kalungkutan ang bumangon mula sa kaibuturan ng puso ni Tang Wulan. Sa sandaling ito, gusto na lang niyang sumigaw ng malakas para saluhin ang bola ng liwanag. Sa sandaling ito, biglang lumaki ang 3 punto ng liwanag sa kanyang larangan ng paningin. 2 punto ng liwanag ay purple at berde, ngunit kumpara sa purple at green na nagbabantay sa light ball, ang 2 punto ng liwanag na ito ay mas mahina. Marami. Nang magkabanggaan sila, unti-unti silang naging malinaw sa linya ng paningin ni Tang Wulan. Sila ay talagang dalawang figura, ngunit pareho silang mukhang ilusyon, at maaaring malabo na makita. Ang lilang figure ay tila isang lalaki, at ang berdeng figure ay isang babae. Lagi nilang sinusubukang mahuli ang isa't isa. Ngunit hindi nito magagawa ito sa lahat. Sa wakas, sa isa pang banggaan, ang lilang figure ay nagkawatak-watik at naging hindi mabilang na maliliit na lilang fragment na lumilipad sa paligid, at ang berdeng figure ay tila nagbigkas ng isang malungkot na sigaw, at siya rin ay nawasak, at ang maliit na berdeng ilaw ay lumipad. Natagpuan ko ang mga lilang fragment ng sunod-sunod, naging mga bilog ng berdeng enerhiya tulad ng mga baging, pinagsama ang mga ito, at lumipad. Ang ikatlong liwanag ay naging malinaw sa oras na ito. Ito ay isang gintong liwanag.
Nang makita ito ni Tang Wulan, naramdaman na lamang niya na biglang naging mabangis ang kanyang tibok ng puso, at lumitaw din ang matinding kalungkutan at kalungkutan. Puso. Ang gintong liwanag na iyon ay biglang lumaki sa kanyang harapan, at ang lahat ng mga tanawin ay nawala sa susunod na sandali. Ang katawan ni Tang Wulan ay nanginginig, ang kanyang isip ay nanginginig, at hindi niya napigilan ang kanyang sarili sa mahabang panahon. Hindi ko alam kung gaano katagal bago siya unti-unting bumalik sa dati, buhay at pagkasira, ito ang amoy ng buhay at pagkawasak. Ang lila ay tila kumakatawan sa pagkawasak, at ang berde ay kumakatawan sa buhay, ngunit ano ang kinakatawan ng gintong liwanag? Ano ang globo ng liwanag na binabantayan ng pagkawasak at paglikha? Bagamat tila kaunting panahon lamang ang lumipas, para kay Tang Wulan, tila isang siglo na ang lumipas. Kitang-kita niya na may kung ano sa kanyang isipan, ngunit hindi niya ito mahuli sa kanyang sarili. Hindi mo ari kung ano ang nangyari. Huminga ng malalim, dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Nagulat si Tang Wulan nang makitang ang mga bilog ng berde at lila na halos sa paligid ng kanyang katawan ay unti-unting nawawala. Normal ang lahat sa katawan niya, at walang pinagkaiba sa pakiramdam. Pero may kakaibang nararamdaman sa puso niya. Pagtingin niya sa loob, nagulat siya nang makitang may kung ano pa sa gitna ng kanyang soul power vortex na katatapos lang nabuo. Iyon ay dalawang maliit na light spot, ang isa ay berde at ang isa ay lila. Dahan-dahan silang umiikot sa isa't isa. Gustong subukan ni Tang Wulan na maramdaman ang kanilang pag-iral, ngunit kapag ang kanyang kamalayan ay pumasok sa paligid ng berde at lila na mga light spot, ang kanyang isip ay nasa isang panandaliang kawalan ng ulirat, at pagkatapos ay hindi niya makita ang lahat ng malinaw. Xiao Chen, pagkatapos na maibalik ang kanyang perception, nakikita pa rin niya ang dalawang light spot na iyon. Ito ay dinala ng buhay at pagkawasak. Gayunpaman, bakit lumilitaw ang mga ito sa sariling katawan? Nasa katawan niya ang dugo ng Golden Dragon King at ang soul power ni Zuan Chengang. Hindi pa ba sapat na kapana-panabik iyon? Higit sa lahat, si Tang Wulan ay lubos na hindi sigurado kung ang sobrang enerhiya sa kanyang katawan ay mabuti o masama. Medyo hindi makapagsalita, marahang ipinilig ni Tang Wulan ang kanyang ulo, pagkatapos ay muling iminulat ang kanyang mga mata. Ah, ikaw. Sa pagkakataong ito ay natigilan siya, dahil 7 pares ng mga mata ang nakapaligid sa kanya, tinitigan siyang mabuti. Bilang karagdagan sa 6 na matandang demonyo na nakita niya, may isa pa, at ang isang ito ay nakatayo mismo sa kanyang harapan. Ang agos ng buhay at ang agos ng pagkawasak ay lumitaw sa parehong oras, at ito ay na-trigger pa rin sa iyo. Halika, ano ang ginawa mo? Sabik na tanong ng matanda. Nalilitong sinabi ni Tang Wulan, wala akong ginawa. Nagmumuni-muni lang ako, at hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Hindi niya talaga alam kung ano ang nangyayari, maging ang mga naramdaman niya ngayon. Walang balak magsalita. Pag-usapan ang proseso. Sabi ng Old Demon Destruction. Isang panunuya ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Tang Wulan, binayaan ka namin ng mga kaibigan ko, pag-iisipan kong sabihin sa iyo. Ang mga matandang demonyo ay natigilan saglit, at ang matabang matandang lalaki ay galit na nagsabi, mabahong bata, nalilito ka. Marunong ka bang rumspeto sa mga nakatatanda? Tumawa si Tang Wulan, igalang ang mga nakatatanda. Kung tama ang hula ko, dapat ay tamad kang matandang demonyo. Sa sandaling sinabi niya ito, nagulat ang lahat ng matandang demonyo, at bahagyang nagbago ang tingin sa mga mata ni Tang Wulan. Hindi ka pani-paniwalang sinabi ng tamad na matandang demonyo, paano mo nalaman? Ngumiti si Tang Wulan, hulaan mo, ngayon mukhang tama ang hula ko. Sinabi ni Tang Wulan, paanong hindi ka makakagawa ng anumang pag-unlad pagkatapos ng napakaraming araw ng pagpapatibay? Hayaan mo akong tulungan kang pag-aralan ito. Dahil naranasan ko na ang nakaraang pagpapahirap, lalo na pagkatapos ng pagpapahirap sa matandang demonyo ng pagnanasa, ito ay dapat na ito ay isang mahirap na panahon. Sinabi mo sa akin noon na ikaw din ang Shrek 7 Devils. Hindi ako lubusang naniniwala dito, ngunit mayroon akong hindi bababa sa isang bilang, ang 7 ay mayroon. Ang 5 sa kanila ay naging mga matandang demonyo, at ang 2 pa ay malamang na maging mga exception. Nakatitig sa napakataba na matandang lalaki, nagpatuloy si Tang Wulan, ang 5 matandang demonyo ang nagpahirap sa amin, at ikaw ang ika-6 na lumitaw. Walang alinlangan, ikaw ay isa ring matandang demonyo, at ayaw mong sabihin kung ano ka. Siyempre, may pagdududa ako tungkol sa pamagat. At ang iyong kwento ay walang putol. Ayon sa aking paghuhusga, ang buong kwento ay dapat natutuorin sa susunod na pagkakataon, at sa susunod na pagkakataon, tayo ay susubok. Sa palagay ko, sinimulan mo akong turuan ng lahat ng uri ng kaalaman, at marami akong natutunang magagandang bagay, gayunpaman, sa aking puso, hindi ko kailanman binaygo ang aking bantay. Ang unang 5 matandang demonyo ay puno ng kasamaan at kasiyahang sumusubok sa atin. Hindi kaya'y palayain tayo ng ika-6 na matandang demonyo. Ngunit bago pa man ako magnilay-nilay, hindi ko pa rin masigurado ang lahat ng ito. Tutal, sa mga ilang buwan na iyon, napakabait mo sa akin kaya nawala na ang galit ko sa iyo. Hanggang ngayon, pagkatapos kong imulat ang aking mga mata, 7 tao, walang pag-aalinlangan. Siyete ka na talaga kung ganoon, may isa pang paliwanag sa lahat ng ginawa mo noon, itong tamad na matandang demonyo.
Ibig sabihin, pinaparalisa mo ako. Totoong ituro mo sa akin ang kaalaman, at totoo rin ang mga kwento mo. Ang problema mo lang ay ang iyong pagkatao. Isa kang tamad na matandang demonyo. Lahat ng ginawa mo noon ay para ipahinga ako. Maging mapagmatsyag. Hanggang sa huli, natutunan ko ito at matagal akong napagod. Kapag ang aking pagbabantay ay lubusang nakaka-relax, sa lahat ng bagay ay bibigyan kita ng pinakamaginhawang kapaligiran. Food, and there is a reason to wait for my friends but everything is to guide me to be tamad. Baka gusto kong itago ang crystal sa ganitong sitwasyon at kung magpapatuloy ba ako sa pag-practice. Sa pakikinig sa serye ng pagsusuri ni Tang Wulan, medyo kakaiba ang mga mukha ng mga matandang demonyo, syempre, ang mga mukha ng mga tamad na matandang demonyo ang pinakapangit. Imposible. Sa oras na iyon, malinaw kong naramdaman na ang iyong espiritu ay lubos na nakaka-relax, at gayon din ang buong tao. Pagkatapos ng isang taon ng pagpapahirap at pag-aaral, gaano man kalakas ang mga tao, walang paraan upang manatiling kalmado sa oras na iyon. Ang matandang tamad na demonyo ay balisa. Sabi. Nagkibit-balikat si Tang Wulan, tama ka, talagang lubusan akong na-relax sa oras na iyon. Dahil kung hindi ako mag-relax, natatakot ako na hindi ko ito kakayanin sa pag-iisip. Gayunpaman, hindi ako nag-aalala na ako ay lubusang mag-relax o kahit na mag-relax. Ito ay catamaran. Dahil, sa aking puso, palaging may isang bagay na nakakaapekto sa akin at pumipigil sa akin mula sa pagpapabe. Ang tamad na matandang demonyo ay nagulat, ano ito? Tumingin si Tang Wulan sa matandang demonyo ng pagnanasa, dapat malaman ng Senior Desir na mayroon akong pag-ibig sa puso ko. Para sa aking pag-ibig, kailangan kong maging matatag at magkaroon ng kakayahan na protektahan siya. Kaya naman, makakapagpahinga ako, ngunit ang pahinga ay para mas maglinang. Kaya, nagsimula akong magnilay. Ngayon tila hindi mapaghihiwalay ang aking hula. Salamat sa mga nakatatanda sa pagsasanay sa mga araw na ito. Hindi ko lang alam kung ano ang gusto ng matandang demonyong senior. Ako lang. Napunta ang mga mata niya sa matandang demonyo na hindi pa siya nakikita noon, na may malabong ngiti sa labi. Ngumiti ang matanda at mahinang pumalakpak para palakpakan siya, napakaganda. Gaya ng inaasahan, hindi maling tao ang napili ng Academy. Gumagawa ng mga bayani ang mga panahon. Sa sandaling malapit nang humarap ang mainland sa kagipitan, talagang may mga talento na naman si Shrek. I am very pleased. The old man is greedy. You can call me greedy old demon. Mata ko na matandang demonyo. Oo naman, mayroong pitong matandang demonyo. At katulad ng nahulaan ni Tang Wulan, ang 7 matandang demonyong ito ay medyo may kaugnayan sa 7 orihinal na kasalanan. Kung gayon ano pa ang kailangan mong subukan sa akin? Tanong ni Tang Wulan. Bahagyang ngumiti ang mata ko na matandang demonyo, hindi na ito kailangan. Nalampasan mo na ang antas. Magandang ugali at pagbabantay, pati na rin ang matalinong pag-iisip. Ang lahat ng sumusunod ay walang kabuluhan sa iyo. Tapos na ang iyong espesyal na pagsasanay sa Devil Island. Binabati kita, ang iyong mga marka ay kabilang sa mga pinakamahusay. Kahit na isa sa pinakamahusay sa 500 taon. Hindi nagtanong si Tang Wulan kung sino ang mas magaling kaysa sa kanyang sarili 500 taon na ang nakalilipas, at siya ay nakahinga ng maluwag. Sinabi ng mata ko na matandang demonyo na may seryosong mukha, gayunpaman, kailangan naming sabihin mo sa amin kung ano ang mga pagbabagong naganap sa iyong katawan noon, na naging sanhi ng pag-agos ng buhay at ng pagkawasak ng sabay-sabay. Nagulat lamang kami noong ito ay ang tubig lamang ng buhay noong una, ngunit nang ang pag-agos ng pagkawasak ng ito ay lumitaw din sa parehong oras, ang pagbabagong ito ay malamang na hindi makakaapekto sa lahat ng mga isla. Sa makatuwid, kailangan nating malaman ang katotohanan ng bagay na ito. Bumantong hininga si Tang Wulan, paumanhin, Senyor, dahil nakatanggap ako ng ganoong magandang pagsasanay mula sa iyo, ang unang bagay na natutunan ko ay huwag magtiwala sa iba ng madali. Kaya, hindi ko masasabi kung nagsasabi ka ng totoo o hindi. Kasinungalingan. Kaya, hindi ko masabi. Ang matandang sakam na demonyo ay natahimik saglit, at ganoon din ang nangyari sa lahat ng matandang demonyo, lahat sila ay may pakiramdam ng pagbaril sa kanilang sarili sa paa. Nabasag ang matandang demonyo at nagsabi, kung gayon paano mo masasabi sa amin? Sinabi ni Tang Wulan, hintayin ang sandali na ligtas kaming umalis ng mga kaibigan ko. Sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi ko alam kung nasa realidad ako o nasa panaginip. Dahil napakaraming bagay sa karanasan ko dito. Totoo. Nagtaas ng kilay ang matandang bangungot, oo, masasabi mo talaga. Tapos, sige, magising muna ang mga pangarap mo. Habang nagsasalita, kumaway siya kay Tang Wulan. Biglang lumitaw ang isang pakiramdam ng pagkahilo. Naramdaman lang ni Tang Wulan na mabilis na nagbago ang paligid, nawala ang bahay, at nawala ang komportableng kapaligiran. Nang gumaling ang vertigo, nakita niyang nakababa ang mga paa niya sa lupa at ang kinalalagyan niya ay ang lugar kung saan siya nakarating sa lambak. At sa hindi kalayuan, nakita niya ang kanyang mga kaibigan. Sina Ye Xinglan, Yuan and Yahui, Xu Lizi, Le Zhenggayo, Xu Xiaoyan at Xi Mo ay nasa hindi kalayuan, at lahat sila ay gumagawa ng iba't ibang bagay. Iba ang ekspresyon ng mukha niya. Lahat sila ay nalubog sa ilusyon. Nagtatakang tanong ni Tang Wulan.
Ang bangungot na matandang demonyo ay nagsabi, mukhang totoo ay parang ilusyon, ano ang totoo at ano ang ilusyon? Si Tang Wulan ay nagmamadaling tumitig sa loob, agad niyang nalaman na ang spirit power vortex sa kanyang katawan ay nandoon pa rin, gayon din ang berde at purple light spots. At malalim na nakatatak sa kanyang isipan ang mga natutunan niya. Nakakatakot talaga ang ilusyong ito, posibleng mahigit isang taon na siyang nabuhay sa ilusyon. Ang daloy ng oras sa teritoryo ng ilusyon ay isang kapat lamang ng sa labas ng mundo, kaya mahigit 3 buwan ka lang dito. Sabi ng mata ko na matandang demonyo. Hindi pa nakumpleto ng mga partner mo ang lahat ng test. Kailangan pa nila ng ilang oras. Ang gusto kong sabihin sa iyo ay hindi magandang bagay para sa kanila na tapusin ang lahat ng pagsubok ng maaga. Kailangan nila ng kumpletong proseso, at kailangan din nila rebuild my heart, like that kid. Itinuro ng matandang bangungot na demonyo si Le Zhengguo. Agad na naalala ni Tang Wulan ang kaunos-lunos na karanasan ni Le Zhengguo, at tumingin sa 7 matandang demonyo sa paligid niya, talagang naniniwala siya sa oras na ito. Well, let me tell you. First of all, I really don't know how the tides of life and the tides of destruction is caused by what you said. Tinapos ko lang ang meditation ko at biglang naramdaman na lumakas ang life energy sa paligid ng katawan ko. Bumangon ka na. Then I started to see a strange picture. Sa ngayon, detalyadong ikinwento ni Tang Wulan ang lahat ng nakita niya sa eksena ng pantasya, kung saan itinago lamang niya ang huling 2 light spot na lumitaw sa kanyang spirit power vortex. Nasa puso pa rin niya ang pagbabantay, at syempre hindi niya masabi ang lahat. Ngunit sa parehong paraan, nagsasalita tungkol sa kanyang nakita, umaasa rin siyang makinig sa pagsusuri ng mga lumang demonyo. Sila ang mga taong nakakaalam ng lakas ng buhay at pagkawasak sa Devil Island, at ang kanilang pagsusuri ay walang alinlangan na pinakamaaasahan. Matapos pakinggan ang salaysay ni Tang Wulan, ang 7 matandang demonyo ay sabay na sumimangot, na tila nag-iisip ng mabuti. Walang duda na ang kulay ube ay dapat na pagkawasak, at ang berde ay buhay. Sa madaling salita, ang nakikita mo sa ilusyon ay malamang na ang projection ng Diyosa ng buhay at ang Diyos ng pagkawasak, at iisa lang ang lugar na maaari nilang protektahan, iyon ay ang God Realm. Marahil, ang nakikita mo ay kung bakit hindi namin maiintindihan ang tunay na paglalarawan ng iyong God Realm. At ito ang itatala ng Diyos sa iyong detalye. Pavilion pagkatapos mong bumalik, hayaang suriin ito ng Poseidon Master. Sabi ng matandang greedy demon na may seryosong mukha. Okay. Agad na tumango si Tang Wulan. Ang sakam na matandang demonyo ay nagsabi, ngunit hindi ko alam kung bakit mo ito ginaisang, mayroon ka bang ibang damdamin? Ano ang gintong liwanag na lugar na iyon? Sinabi ni Tang Wulan, hindi ko alam. Kaya lang kapag nakita ko ang gininto ang liwanag, pakiramdam ko ay malaki ang pabago-bago ng aking kalooban, at tila napakalungkot, na para bang may na-encounter akong malungkot. Medyo katulad ko. Kung ano ang naramdaman ng aking mga magulang nang bigla silang umalis. Bahagyang tumango ang mata ko na matandang demonyo, ito ay kakaiba, ngunit mahirap ding pag-aralan. Kaya't ipagpatuloy natin ang pagninilay-nilay dito upang makita kung maaari kang makapasok muli sa ganoong estado, madama ang ilusyon, at maghintay para sa iyong partner dito ng sabay-sabay. Mga tao. Gayunpaman, hanggat ang ilusyon ng bangungot ay lumabas, hindi ka na makakabalik. Maghintay ka lamang dito. Okay. Agad namang sumang-ayon si Tang Wulan, at pagkatapos ay tumingin siya kay Old Devouring Demon, totoo ba ang ating mga masasarap na pagkain? Meron pa ba? Hindi ako kinakain ng anak mo. Alam mo ba kung gaano karaming masasarap na bagay ang kinakain mo? Ang lakas ng buhay dito ay napakayaman kaya hindi mo na kailangan pang kumain. Maaari kang magsanay mag-isa. Lalamunan ng matandang demonyong may mukha matapos magsalita ng galit, na wala ang kanyang katawan sa isang iglap. Nilingan ni Tang Wulan ang kanyang ulo at muling tumingin sa tamad na matandang demonyo. Hanggang ngayon ay pangit pa rin ang mukha ng tamad na matandang demonyo. Malakas niyang iwinagayway ang manggas at tumalikod at nawala. Ngumiti ang matandang Demon of the Seer, maraming suntok ang natanggap ng lalaking ito sa pagkakataong ito. Nakakaawa ang mga kaibigan mo. Siguradong hahayaan niyang maglabas ang galit niya. Kasakiman, hindi mo ba talaga siya susubukan? Ikaw, ang pinakamaganda sa amin. Umiling ang mata ko na matandang demonyo, hindi na kailangan, maliban kung mabubura ang bahagi ng kanyang alaala, kung hindi, walang magiging epekto. Hindi dapat mabulag ng kasakiman ng batang ito. Si Tang Wulan ay lihim na naninirang puri sa kanyang puso, ang kanyang paborito, ngunit kasakiman. Mahilig ako sa pera simula pa noong bata ako. Ang lahat ng matandang demonyo ay sunod-sunod na umalis, at tanging si Tang Wulan lamang ang naiwan, at ang kanyang mga kaibigan ay gumagawa pa rin ng iba't ibang mga bagay sa paligid. Nang makitang sila ay ligtas at maayos, si Tang Wulan ay maituturing na gamaan ang loob. Bukod sa patuloy na pagmumuni-muni, wala siyang maisip kung ano pang magagawa. Kasabay nito, gusto rin niyang matikman ang ginawa ng purple at green light spots sa kanyang katawan. Gayunpaman, nag-backfire ang mga bagay. Sa pagkakataong ito, nabigo siyang pumasok muli sa malalim na pagmumuni-muni, sinubukan muli at hindi naramdaman ang epekto ng 2 light spot na iyon.
Ang kapangyarihan ng espiritu ay normal na nililinang, at ang espiritu ng kapangyarihan vortex ay umiikot ng normal, ngunit ang dalawang light spot ng berde at lila ay tila walang kinalaman sa tanghulan. Walang enerhiya sa kanyang katawan ang makakaapekto sa pagkakaroon ng dalawang light spot na iyon. Isang buwan sa katotohanan, 4 na buwan sa bangungot at lumang mahiwagang kaharian sa lalong madaling panahon ay lumipas. Ang iba pang 6 sa Shrek 7 monsters ay isa-isang natapos ang kanilang bangungot na paglalakbay. Ang pangalawang tao na nagtapos ng ilusyon ng lumang bangungot ay si Ye Xinglan, pagkatapos ay sina Yuanan Yahui, Xu Lizi, Xi at Xu Xiaoyan. Si Le Zhengguo ang huli. Nang pakinggan ng mga kaibigan ang salaysay ni Tang Wulan tungkol sa karanasan ni Le Zhengguo, namula si Xu Xiaoyan sa loob ng 2 buong araw, ngunit ang iba ay hindi natawa. Nakaramdam lang sila ng takot. Grabe talaga ang mga matandang demonyong ito. Ang kanilang pagsubok sa kalikasan ng tao ay umabot na sa sukdulan nito. Sa pagtingin sa kanyang mga kaibigan, mayroon ding kakaibang pakiramdam si Tang Wulan. Bagamat mahigit 4 na buwan pa lamang ito, kahit sa ilusyon, wala pang 2 taon, ngunit pagkatapos ng lahat ng ito, tila lahat ay lumaki. Katulad, walang duda na ito ay isang paglalakbay na hindi nila malilimutan. Sa wakas ay nagising si Le Zhengguo makalipas ang 7 araw. Nang bahagyang manginig ang kanyang katawan at naging malinaw ang kanyang mga mata, ang una niyang nakita ay si Xu Xiaoyan. Nanginginig ang mga sulok ng kanyang bibig, at napaupo si Le Zhengguo sa lupa. Xiaoyan, pasensya na. Biglang tumulo ang mga luha. Lahat ay may kakaibang ekspresyon. Nagmamadaling lumapit si Xu Xiaoyan, niyakap siya, at marahang tinapik ang kanyang likod. Lumipas na ang lahat. Wala kang ginawang mali, wala. Umabot ng mahigit kalahating oras bago unti-unting gumaling si Le Zhengguo. Hindi niya napigilan ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin sa puot nang banggitin niya ang matandang demonyo ng pagnanasa. Oras na para umalis ka. Sa isang kislap ng liwanag at anino, sabay-sabay na lumitaw ang 7 matandang demonyo sa harap ng lahat. Mayroon silang iba't ibang mga ekspresyon at iba't ibang mga hugis. Nang makakita ng 7 tao, maliban kay Tang Wulan, ang 6 na iba pang tao ay nagpakita ng bakas ng takot. Oo, grabe, masyado na silang pinahirapan dito. Bahagyang ngumiti ang mata ko na matandang demonyo, naniniwala akong lagi mong tatandaan ang lahat ng nararamdaman mo dito. Congratulations, lahat kayong 7 ay nakapagtapos ng normal. Nagpumilit kayong lahat hanggang sa huli. Hindi ito madali. Bilang bagong henerasyon ng Shrek 7 Devils, kwalipikado ka. Ngayon, kung ano ang mararanasan mo ay ang huling pagsubok. Walang magtatiboy sa iyo. Kailangan mong umasa sa lahat ng bagay na hindi mo na kailangang ipaalala sa iyo. Ilusyon. Kailangan mo mismo ang Face the North Navy Regiment, ang mga eroplanong ninakaw mo noon ay ipinakita sa ilusyon. Le Zhengguo, Xu Lizi, Xi, Yuanan Yahui, Ye Xinglan, Xu Xiaoyan, lahat ng 6 ay nakahinga ng maluwag. Makakaalis na ba ako sa wakas? 2 taon. Dito, sawa na talaga sila. Tumingin si Tang Wulan sa mga matandang demonyo at hindi alam kung bakit. Mula sa kanilang mga mata, nakita niya ang bakas ng kalungkutan. Senyor, pwede bang manatili ka na lang sa Devil's Island? Wala na ba talagang paraan para makaalis ka dito? O, kung may kailangan ka, pwede ba kitang tulungan? Ang mata ko na matandang demonyo ay umiling, at pinalo ang matandang demonyo ng nakangiti, magandang hangarin. Tayo ay mga anyo lamang ng enerhiya. Kapag tayo ay umalis dito, nang walang proteksyon ng pagkasira at enerhiya ng buhay, tayo ay agad na mawawala. Bagamat pagkatapos na pumunta rito, kami ay labis na nag-iisa. Gayunpaman, lahat ng bagay dito ay nagbibigay daan din sa amin upang magkaroon ng mahabang buhay. May mga pagkalugi at pakinabang. Siyempre, kung gusto mo, maranasan mo ang nakaraan. Muli, hindi rin imposible. Captain, alis na tayo. Sinampal ni Le Zhengguo si Tang Wulan. Ang sulok ng bibig ni Tang Wulan ay kumaibot, at pagkatapos ay bigla siyang sumigaw, 7 Shrek monsters, tumayo ka sa atensyon. Agad namang tumayo ang 6 na iba pang kasama niya. Same time na sinabi ni Tang Wulan, busog. Biglang umupo si Shenxing mula sa kama, naghahabol ng hininga. Hindi na alam kung ilang beses siyang nagising mula sa isang bangungot nitong mga nakaraang buwan. Napakatotoo ng panaginip, nagpunta lang siya sa regular na inspection sa fixed installation na Soul-Guided Artillery Shell Warehouse, ngunit nakatagpo ng isang ganap na hindi inaasahang sitwasyon. That guy, with such a clear face, he hijacked her and threatened her sister. Dinala niya ang kanyang sarili sa Tianxiang 17, at sa huli ay direktang inilabas ng bastard ang kanyang sarili. Ang bawat bangungot ay nagtatapos sa isang marahas na pakiramdam ng kawalan ng timbang sa mataas na altitude. Malinaw pa ring naalala ni Shenxing na nang magising siya mula sa bangungot sa unang pagkakataon, talagang nahihiya siya at hindi napigilan. Ito ay masyadong hindi katanggap-tanggap. Nag-e-exist talaga ang lalaking iyon. Siya at ang kanyang mga kasama ay nahuli sa Legion, at nang maglaon ay nang hijack siya ng isang eroplano at nakatakas. Gayunpaman, ang mga ito ay walang kinalaman sa akin. Wala pa akong intersection sa kanya. Bakit ba kasi ang sama ng bangungot ko?
Ang mas kakaiba ay kahit ang aking kapatid na babae ay nagkaroon ng katulad na bangungot. Ito ay napaka-consistent sa aking mga pangarap. Dam. Umalis ka sa panaginip ko. 2 beses na hinampas ni Shenxing ang Kutsun, talagang hindi makatulog. Tumalikod at umupo, nagsuot ng uniforme ng militar, at pumunta sa salamin para kumuha ng litrato. Dahil sa mahinang tulog, nakasuot siya ng dark circles kamakailan. Ang pagsasanay sa araw ay sapat na mahirap, at siya ay nakatulog nang siya ay bumalik. Ito ang palagi niyang gawi sa buhay. Ngunit ngayon ay napakahirap para sa kanya na matulog. Kinailangang gumugol ng mas maraming oras sa pagmumuni-muni. Nagpasya si Shenxing na lumabas at huminga, at pagkatapos ay bumalik upang magnilay. Pumunta sa Devil's Island ang makukulit na lalaki na iyon, mabuti pang hindi na lang siya bumalik, kung hindi, alang-alang sa bangungot niya, dapat tinuruan siyang mabuti. Paglabas ng dormitoryo, naglakad si Shenxing nang walang patutunguhan sa base. Bagamat hindi siya mataas na antas, siya ang namamahala sa napakahalagang mga tungkulin sa pagsubaybay. Kahit saan siya dumaan, saludo agad ang mga sundalong nagpapatrol kapag nakita siya. Ang North Navy Regiment ay nasa tabi ng dagat, at ang simoy ng dagat ay nagpapalamig sa gabi. Bumuga ng hangin, medyo nabawasan ang pagkabagot sa puso ni Shenxing. Hoy, bakit ako pumunta dito? Bago niya namalayan, nagulat siya nang makita niyang naglalakad siya sa bodega sa panaginip. Ito ang lugar kung saan nakaimbak ang mga nakapirming install na soul-guided shell. Sumimangot si Shenxing, damit. Tumalikod na siya at gusto na lang niyang umalis pero huminto ulit. Mas mabuting pumunta ka na lang at tingnan, baka, pumunta ka sa Dreamland at tingnan mo, at medyo maibsan mo ang sarili mo. Kung hindi, magiging napakasakit na laging magkaroon ng ilang kalituhan tungkol sa kung ito ay panaginip o totoo. Sa pag-iisip nito, pumasok siya sa bodega. Gamit ang isang high-level identity card, mabilis siyang sumakay sa elevator papunta sa underground. Nang makita siya ng mga gwardya, sumaludo sila sa kanya. Magalang na pinanood siyang pumunta sa bodega. Council Shen, nandito ka pa ba para tingnan ito ng huli na? Nakangiting sabi ng major in charge sa warehouse management. Bagamat napakaganda ni Shenxing, hindi siya nang ahas na mag-isip tungkol dito. Ito ang nakababatang kapatid na babae ng commander ng hukbo, na may napakataas na katayuan. Sa Legion, ito ay ginintuan lamang, at sinasabing malapit na itong ilipat pabalik sa himpilan ng militar at muling ipamahagi. Well, tingnan mo. Walang sabi-sabing tumanggo si Shenxing. Sige, buksan mo ang pinto. Ang mga mahahalagang bodega tulad ng nakapirming pag-install ng mga shell na ginagabayan ng kaluluwa ay nangangailangan ng 3 susi at isang espesyal na password upang mabuksan ang pinto. Ang 2 kapitan na may hawak ng mga susi ay tinawag ng mayor, kasama ng isang espesyal na code, at pagkatapos ay scan ang retina ni Shenxing. Dahan-daang bumukas ang pinto ng bodega. Ang bodega na naglalaman ng napakaraming nakapirming naka-install na mga shell na ginagabayan ng kaluluwa ay may hindi nakikitang hangin ng pagpatay sa sarili nito. Bagamat walang ganoong uri ng tunay na super strategic fixed-mounted soul-guided shell dito. Pero malaki din ang halaga. Ito ay isa sa pinakamahalagang bodega ng North Navy Regiment. Sa paglalakad sa bodega, isang pakiramdam ng pagiging pamilyar sa Dreamland ay kusang lumitaw. Dahil araw-araw niyang pinapangarap ang lugar na ito, natural na magiging malakas ang pamilyar ni Shenxing sa lugar na ito. Habang naglalakad sa bodega, tulala si Shenxing sa mga nakapalibot na cannonball. Bigla siyang huminto nang hindi niya malay, dapat mayroong 4 na level 5 na fixed-mounted soul-guided artillery shell dito. Bakit wala na? Ipakita sa akin ang mga talaan ng bodega. Ang lugar kung saan siya tumigil ay isang stand na may maayos na nakasalansan na mga shell. Ngunit sa alaala ni Shenxing, dapat mayroong 4 na fixed-mounted soul-guided shell dito. Tandang-tanda kasi niya na sa panaginip ay kanina pa nagtatago ang bastos dito sa sarili niya kaya naalala niya ito ng malinaw. Gayunpaman, pagkatapos itanong ang pangungusap na ito, agad niyang pinagsisihan ito. Iyon ay isang panaginip pagkatapos ng lahat. Nagtanong talaga ako tungkol sa mga panaginip sa totoong mundo, ito talaga. Gayunpaman, walang sagot mula sa kanyang tagiliran, at si Shenxing ay hindi namamalayang lumingon upang tingnan ang mayor na namamahala sa bodega. Bakas sa mga mata niya ang gulat sa nakita niya. Paano niya malalaman na mayroong 4 na level 5 na fixed-mounted soul-guided shell dito? Ito ay imposible. Ang huling pagpunta niya rito ay ilang buwan na ang nakakaraan. Ang fixed-loaded soul-guided shell ay may napakahigpit na mga regulasyon sa pag-iimbak ayon sa kanilang mga kategorya at grado. Hindi nila maaaring baguhin ang kanilang mga posisyon ng basta-basta maliban kung sila ay ginagamit para sa serbisyo. Tinatanong kita. Napakatalino ni Shenxing, agad niyang napagtanto ang problema, at mabilis na nagtanong, at naging malubha ang kanyang boses. Nagmamadaling sinabi ng mayor na nakangiti, ang mga shell ay kinuha na sa serbisyo. Kailangan mong hintayin na may padala ang mga record. Kailangan kong kunin ang mga ito. Sinabi ni Shenxing, agad, ibigay ito sa akin kaagad. Nagmamadaling tumanggo ang mayor, sandali lang, pupunta na ako. Gaya ng sinabi niya, tumalikod siya at commandant sa 2 kapitan.
Sabay-sabay na lumabas ang tatlo. Wala na ang lahat, hayaan mo na lang. Sigaw ni Shenxing. Okay. Huminto ang mayor, at nang lumingon siya, biglang may kumislap na liwanag. Naramdaman lamang ni Shenxing ang panginginig sa kanyang buong katawan, at isang malakas na pakiramdam ng pamamanhid ang kumalat sa bawat sulok ng kanyang katawan sa isang iglap, at ang kanyang katawan ay dahan-daang bumagsak. Nanlaki ang mga mata niya, at hindi siya makapaniwalang totoo ito. Ang taong maaaring magsilbi bilang pinuno ng bodega ng artillery shell na ginagabayan ng kaluluwa ay dapat sumailalim sa isang mahigpit na pagsusuri sa politika, ngunit walang duda na may problema sa taong ito, hindi lamang sa kanya, kundi maging sa kanyang dalawang nasasakupan. Medyo nalungkot ang ekspresyon ng mayor, at mabilis siyang naglakad sa harap ni Shenxing at hinayla pababa ang communicator sa kanyang dibdib. Dahil sa pagsusumikap, tinanggal pa niya ang dalawang butones ng uniforme ng militar ni Shenxing. Ang mga butones ay nahulog sa lupa, na nagpapakita ng dampi ng puting nyebe sa dibdib ni Shenxing, ngunit siya ay manhid sa buong katawan sa oras na ito, at ni hindi siya makasigaw. Halatang medyo maikli ang paghinga ng warehouse supervisor, aba, bakit napakalinaw mong naaalala? Kahit ako, imposibleng matindaan kung ilang shell ang nasa bawat istant. Hindi makapagsalita si Shenxing, kaya't nakatitig lang siya sa kanya ng may matigas na mga mata. Ang warehouse supervisor ay nagsabi na may pagtatampo, ayoko rin maging ganito. Alam ko kung gaano kaseryoso ang muling pagbebenta ng fixed-load na soul-guided shells. Gayunpaman, hindi ko maiwasang gawin ito. Kinuha nila ang pamilya ko, at bumalik ang anak ko. Sa kanilang mga kamay. Hindi ko kaya, hindi ko talaga kaya. Kailangan kong umalis. Kung sino ang sisisihin mo, Shen, sisihin mo ang sarili mo. Siya ang kapatid ng general. Dapat ay nakabawi na ang warehouse supervisor sa kanyang kalmado sa oras na ito, at hinayla niya si Shenxing pataas mula sa lupa. Sa sandaling ito, biglang, ang tagapangasiwa ng bodega ay sumuray-suray, at naramdaman na lamang niya na may kung ano sa ilalim ng kanyang mga paa na nagtutulak sa kanyang sarili. Bigla siyang tumabi kay Shenxing. Pagkatapos siya at ang dalawang kapitan ay natigilan ng makita na sa sahig ng bodega, isang metal na ledrilyo ang dahan-daang tumataas, at pagkatapos ay isang tao ang lumabas mula sa ibaba. Ang unang lumitaw ay ang kanyang pares ng gininto ang braso, na natatakpan ng mga kaliskis na hugis diamante. Nasa kanyang mga kamay ang mabibigat na metal na ledrilyo na parang tama, madali siyang naitulak sa tabi, at ang kanyang figure ay kumikislap, at siya ay tumalon na. Kung ito ay nasa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang warehouse supervisor ay dapat na mag-alarm kaagad, ngunit sa sandaling ito, siya ay natuklasan lamang ni Shenxing, anong lakas ng loob niyang itaas ang alarma. WHO. Habang mahina ang pag-inom ng warehouse supervisor, ang paralysis ray sa kanyang kamay ay bumaril na patungo sa golden figure. Saktong tumama ang paralysis ray, at tumama ito sa braso ng lalaki na tumaas sa isang baitang. Sa ilalim ng pagpapasigla ng paralytic rays, ang mga gintong kaliskis ay naglalabas ng malabong halo. Nakipagkamay ang lalaki at ulong, medyo manhid. Kaagad pagkatapos, isang hindi maipaliwanag na panggigipit ng takot ang sumabog mula sa tao, at naramdaman ng supervisor ng bodega na hindi isang tao ang kanyang kaharap, ngunit isang nakakatakot na hayop. Tila namuo ang sariling dugo. Isang grupo ng mga figure ang lumabas mula sa butas sa lupa, at ang mga mata ay madilim, at ang supervisor ng bodega ay walang alam sa susunod na sandali. Napatingin si Tang Wulan kay Shenxing na nakahiga sa lupa na may pagtataka. Bagamat lumipas na ang mahabang panahon, at mahaba na ang oras sa ilusyon, kinikilala pa rin niya ang staff officer na na-hijack niya sa ilusyon sa isang sulyap. Dito talaga sa buhay hindi nagkikita. Sa hindi inaasahan, umalis na lang ako sa Devil Island, sumilip dito sa pamilyar na paraan, at muli ko siyang nakilala. Nang umalis siya sa Devil Island, nakipag-usap si Tang Wulan sa kanyang mga kaibigan at nadama na ang kanyang paraan ng direktang paghuhukay mula sa lupa ay ang pinakamahusay. Pagkatapos ng lahat, ito ang hindi bababa sa madaling paraan upang matuklasan. Hanggat papasok ka sa North Navy Regiment, mas madaling umalis, at kasama ang karanasan ng maraming tao na nakalusot sa North Navy Regiment sa mga bangungot, maaari nilang hatulan ang bodega na ito. Mas malapit ito sa direksyon sa loob ng bansa, at kailangan lang nila ng mas maikling distansya para makatakas sa kontrol ng North Navy Regiment. Sa katunayan, mayroon silang isa pang kalamangan, iyon ay, hindi sila natatakot na mahuli. Pagkatapos ng kanilang pagtatanim sa Devil Island, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa pag-aaksaya ng oras dito. Sa simula, pinalayas nga nila ang isang Tianxiang 17 mula rito, ngunit ang isa lang ang totoo, at ang iba ay ginaya ng matandang bangungot na demonyo. Ang kasalanang ito ay hindi maliit, ngunit sa kanilang pagkakakilanlan bilang Shrek 7 Monsters, tiyak na walang gagawin sa kanila ang militar. Ang malaking bagay ay upang ipaalam sa mga mag-aaral. Sa makatuwid, sa katunayan, maaari silang mahuli ng direkta pagkatapos umalis sa dagat, at pagkatapos ay gumawa ng isang makatwirang kwento, at maaari rin silang makawala sa problema, ngunit ang pagkaantala ay magiging mas matagal. Sayang lang at halatang ayaw na nilang bumalik sa akademya na may kaiyahiyang katangian.
Kung gayon, ang pagpapahirap sa napakaraming araw sa Devil Island ay hindi walang kabuluhan. Pagkatapos matutunan ang napakaraming bagay, kailangan mong gamitin ang iyong natutunan. Pero hindi ko inaasahan na makakakita ako ng ganoong kalaking palabas pagkalabas ko sa lagusan. Narinig na ni Tang Wulan ang ilan dito sa ilalim ng lupa, kaya nagpakita siya sa isang kritikal na sandali. Nang makita na si Major Shenxing na na-hostage niya sa kanyang panaginip, pabayaan na, si Tang Wulan ay talagang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang puso. At the same time, hindi ko maiwasang humanga sa matandang bangungot na halimaw. Bagamat isa lamang siyang anyo ng kaluluwa, gaano dapat kalakas ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Upang makontrol ang sitwasyon ng buong North Navy Regiment, sa kanyang espiritual na antas, natatakot ako na hindi mahirap ibagsak ang buong North Navy Regiment. Napatulala si Shenxing kay Tang Wulan, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Nang tuluyan ng naparalisa ang kanyang katawan at narinig niyang sinabi ng warehouse supervisor na kukunin siya at ibibigay sa hindi kilalang kaaway, nasira ang emosyon ng kanyang buong pagkatao. Siyempre alam niya kung gaano kakilakilabot na kunin ng kaaway at bilang isang hostage na nagbabanta sa kanyang kapatid. Ito ay hindi lamang ang kanyang sariling sakuna, ngunit maging ang sakuna ng buong pamilya. Sa bangungot, nakumpromiso ang kanyang kapatid na babae dahil na hostage siya ni Tang Wulan, ngunit sa totoo lang, naniniwala siya na gagawin din ng kanyang kapatid ang mga bagay na hindi niya gustong gawin para sa kanyang sarili. Ang mga kapatid na babae ay lubos na mapagmahal, wala nang iba pa. Lumaki ang magkapatid na magkasama at nagkaroon ng napakagandang relasyon. Kilala niya ang kanyang kapatid at tiyak na isang katulong. Sa mga kritikal na sandali, mas sensual ang kapatid ko. At sa sandaling ang kapatid na babae ay gumawa ng isang malaking pagkakamali para sa kanyang sarili, ang pamilya ay hindi maiiwasang dumanas ng isang mapangwasak na sakuna. Sa makatuwid, sa sandaling iyon, hindi na siya makapaghintay na mamatay ng direkta, at ayaw niyang kunin ng supervisor ng warehouse na si Major Chen. Ang bawat babae ay may tagapagligtas sa kanyang puso, lalo na kapag siya ay desperado. Sino ba naman ang ayaw na may bida na biglang tumayo at iligtas ang sarili? Ang hindi inaasahan ni Shenxing ay ang taong nagligtas sa kanya ay ang taong gustong durug-durug siya at pinahirapan siya ng maraming buwan sa panaginip. Mukhang ang iyong sitwasyon ay medyo masama. Tumingin si Tang Wulan kay Shenxing, na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Nag-aalalang tumingin sa kanya si Shenxing. Bagamat puno siya ng pagkamuhi kay Tang Wulan, panaginip lang ito kung tutuusin, at alam din niya ang pagkakakilanlan ng mga kabataang nasa harapan niya. Nagkataon lang, bakit sila lalabas ng diretso sa bodega ng ganitong oras? Baka nasa panaginip pa rin ako ngayon. Sinabi ni Tang Wulan sa kanyang mga kaibigan, habarin ang kanilang mga damit, magsimula tayo. Alisin. Tanggalin ang iyong damit. Ang magandang mukha ni Shenxing ay namutla sa isang iglap, ano ang kanilang gagawin? Sila. Muling lumitaw ang kawalan ng pag-asa na kaunting nawala, hindi ba't lalabas ito sa bibig ng tigre at salungga ng lobo? Kinaladkad ni Tang Wulan, Exi, at Le Zhenggayo ang warehouse supervisor at dalawang kapitan sa tabi, at mabilis na tinulungan silang maghubad. Si Yuan Enyahui at Xu Xiaoyan ay nakatayo sa harap ni Shenxing, habang si Ye Xinglan ay nagsimulang maghubad ng kanyang mga damit. Si Shenxing ay ganap na natigilan. Nang makitang mabilis siyang nahubad ng damit ay tuluyan na siyang natigilan saglit. Halos ikumpara ni Ye Xinglan ang kanyang sarili at ang kanyang figure, halos magkapareho sila ng taas, at medyo magkapareho ang kanilang mga figure. Sa ilalim ng takip ni Xu Xiaoyan at Yuan Enyahui, mabilis na hinubad ni Ye Xinglan ang kanyang damit, isinuot ang damit ni Shenxing, at isinuot ang sarili niyang damit kay Shenxing. Huwag kang mag-alala, hinihiram lang namin ang iyong mga damit. Tinamaan ka ng paralysis rays, at aabutin ng hanggang 20 minuto para bumalik sa normal. Ang mga masasamang tao ay maaaring hawakan ng iyong sarili sa oras na iyon. Tinapik ni Ye Xinglan si Shenxing sa balikat. Tumayo ka. Pagkatapos, sinimulan niyang kuskusin ang kanyang mukha ng marahan, hinimas ito habang tinitingnan si Shenxing paminsan-minsan. Tumayo si Xu Xiaoyan sa kanyang likuran at sinimulang alagaan ang kanyang buhok na kapareho ng kulay ng kanyang figure, at hindi nagtagal ay nakuha niya ang kaparehong hairstyle ni Shenxing. Nang kunin ni Yuan Enyahui ang sombrero at isuot ito kay Ye Xinglan, naibaba na ang mga kamay ni Ye Xinglan, at natigilan si Shenxing nang makita ang isa na nakatayo sa harap niya na napakaganda. Parehong-pareho iyon, parang tumitingin sa salamin. Ito. Okay. Dumating ang boses ni Tang Wulan. Tapos na, may natitira pang 3 set ng damit. Sabi ni Yuan Enyahui sa kanya. Namilog ang mga mata ni Shenxing at nakita ang 3 taong papalapit. Lahat sila ay nakauniporme ng militar. Sila ang warehouse supervisor na si Major Chen at ang 2 kapitan. For more videos, please like, share and subscribe.